Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Tulad ng nakita ninyo, ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang Latin America at lalo na ang tungkol sa kalakalan ng droga, mga narko, mga gang at krimen. Kasama ko ngayon sina Diego Batistesa at bagong miyembro Francesco Guerra. Francesco, dahil bago ka sa channel, kung gusto mo, ipakilala mo rin ang sarili mo at ikwento ng kaunti kung anong ginagawa mo. Oo, ako ay pangunahing nakatutok sa Brazil sa usapin ng kalakalan ng ipinagbabawal na gamot na may kinalaman sa Brazil at lalo na sa Italia. At ginagawa ko na ito sa loob ng ilang taon na. Tungkol sa Primero Comando da Capital na tinatawag ding PCC, itong organisasyong nagmula sa Sao Paulo na ngayon ay nakapagtatagna ng presensya sa buong mundo. Ayon sa Public Ministry ng Sao Paulo, ang PCC ay nasa 24 na bansa, kaya't masasabi nating naging isang organisasyon na sangkot sa droga. Naging isang organisasyong may istilong mafia, gaya ng madalas sabihin ni Prosecutor Lincoln Gatcha. Ako ay isang analista ng Sentro ng Pag-aaral na Amistades sa Roma at miyembro ng GITOC na isang pandaigdigang inisyatiba laban sa organisadong krimen. At ako ay nagsasagawa ng pananaliksik sa universidad na yon ay independyente na matapos mag-aral ng 5 taon bilang postdoctoral sa Federal na Universidad ng Goiás bilang postdoctoral sa kasaysayan. Iyon lang. Nagsulat ako ng isang libro tungkol sa Brazil at Latin America, tapos tungkol ito sa mga kwento ng politika, kawalang katarungan, mga narko at pandemya, kung saan may malaking bahagi siya. Ang usapin ng offert ng mga damit sa politika ng hustisya, pero pinag-uusapan din dito ang mga milisya, mga paramilitar na milisya ng Rio de Janeiro. Sa madaling salita, maraming magagandang bagay ang pinag-uusapan dito, kaya para sa mga nakikinig sa atin, ang payo ko ay pumunta kayo sa bookstore, hanapin ninyo at bilhin ninyo ito. Sige, ito ang pagpapakilala. Ibigay ko na ang pagkakataon kay Diego. Magandang gabi sa lahat. Mirko, salamat ulit sa paanyaya. Isang karangalan na makasama na yung gabi si Francesco na nakilala ko dahil sa Brazil. Sa Brazil kami nagkakilala sa iba't ibang mga kolaborasyon. At kailangan kong sabihin na talagang maganda na mapakinggan siya na yung gabi. Dahil si Francesco ay isa sa pinakamagagaling na eksperto, siguradong siya ang pinakamagaling na eksperto sa Brazil na meron tayo sa Italia. At saka may napaka-espesipikong focus siya sa mga organisasyon. Criminali sulle articolazioni dell'organizzazione. Criminal, salamat. Certo, Pisano. At gaya nung sinabi ni Francesco, nakaugat na sila hindi lang sa buong rehiyon, kundi may mga koneksyon din sila sa labas ng rehiyon. Mamaya ikukwento rin sa atin ni Francesco tungkol sa pakikisama, mga ugnayan na meron sa mga grupong kriminal na kilalang kilala natin sa kasamaang palad dito sa Italia. Dahil nabanggit natin kanina, may mga tagapakinig tayong talagang makikinig ng mabuti. Ang dahilan na yung gabi kung bakit natin pinag-uusapan ang tungkol sa mga grupong kriminal, mga sangkot sa trafficking ng droga at mga gang na nagtatransporta ng mga ipinagbabawal na gamot sa buong reyon. Ito ay dahil nasa harap tayo, marahil, ng isa sa mga pinakamagulong at pinakamararahas na yugto ng kasaysayan nitong mga nakaraang taon sa Latin America. Eto, naganda kami ng ilang slide, para magkaroon tayo ng ideya kung kailan at pag-uusapan din ang persepsyon ng seguridad sa Italia. Alam natin ang tungkol sa media at klase ng balita. Bilang mamamahayag, normal na ang media sa Italia ay naguulat ng partikular na balita. Palagi sa mga balita. Pero kapag tiningnan natin ang mga totoong numero, ang datos, sabi nga sa Espanyol, dato mata relato. Ibig sabihin, pinapasinungalingan ng datos ang partidistang salaysay. Tingnan natin, gaya na nakikita ninyo, dito sa Italia, sa bawat 100,000, meron tayong datos na 0.55 na pagpatay sa bawat 100,000 tao. Ito ang mga antas ng pagpatay sa Europa, kaya bawat 100,000 naninirahan. Makikita ninyo ang Latvia ang bansa na may pinakamataas na antas ng pagpatay, 3.57.
Tingnan ninyo, ang Italya ay, sa totoo lang, nasabi ko na, Mirko, fondamentalmente ang Italya ay nasa pinakailalim. Ibig sabihin, tayo ay, at pagkatapos lang ng Switzerland at Norway, kaya isa tayo sa may pinakamababang antas ng pagpatay sa Europa. At ngayon, tingnan natin, Mirko, yung sa Latin America naman, na kung hindi ako nagkakamali, ay para sa 2025 yung infographics na meron tayo para maintindihan natin sandali ang malalaking pagkakaiba. Isa pa, Mirko, sa pinakamapanganib na bansa sa mundo, 4 sa unang 10 ay mula sa Latin America at Caribbean, Mexico, Ecuador, Brazil at Haiti. Tama, ito ang mga bansa sa Latin America na may pinakamaraming pagpatay. Tingnan ng rate, naalala niyo yung kanina, 0.55 ang Italia. Dito meron tayong Haiti na may 62, 62 ang datos ng Caracas noong pinakamasamang panahon ng krisis sa Venezuela. Ang Ecuador, pag-uusapan natin mamaya, umabot halos sa 40, nakakatakot ang mga numerong ito. Oo, susubukan din nating intindihin ito ngayong taon. Oo, pasensya na kung naputol kita. Pero isipin natin ng Ecuador hanggang 10 taon nang nakalipas, hindi ko alam ang eksaktong porsyento, pero sigurado akong kahit hindi kalahati, malapit na doon. Dahil mabilis umangat ang Ecuador na taong nakaraang 5 o 6 na taon. Mas maaga pa ron, Francesco, dahil nakatira ako sa Ecuador mula 2013 hanggang 2015 at naranasan ko mismo ang buong pagtaas, kumbaga, ng krimen. Ako, bukod pa dyan, ay nakatira, ikukwento ko rin sa inyo ang ilang mga anekdota mismo sa hangganan ng Ecuador at Colombia, kaya kilalang kilala ko ang mga rutang iyon ng drug trafficking na bahagi rin ng smuggling ng gasolina. Pero tama ang sinabi mo, Francesco, pag-uusapan pa natin ng mabuti ang tungkol sa Ecuador, pero ang Ecuador ay hindi kasama sa mga ranking na ito hanggang kamakailan lang. Sino ang nawala sa ranking na yan at nakikita nyo ba ron? Sa gitnang Amerika, dyan mismo malapit sa Guatemala, itong kulay abong bansa sa pagitan ng Guatemala at Costa Rica, ito ang Salvador, na tuluyang nawala sa mga ranking. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Ang Salvador, nung panahon ng Mara Salvatrucha o ng Mara Labigualo, ang mga pinakamabangis na grupong kriminal sa gitnang Amerika. Ipinanganak sa malalawak na lupain ng Estados Unidos, tapos ini-export sa pamamagitan ng deportasyon papuntang gitnang Amerika, kabilang ang Salvador at iba pa. Ayan, mahalaga talagang pag-usapan ang kalakalan ng droga, mga gun ng kriminal at sitwasyon sa riyon. Dahil, gaya ng nakikita natin, pinag-uusapan natin ang mga datos na talagang nakakatakot, ibig sabihin sa antas ng lipunan. Pagpasok natin sa iba't ibang bansa, pinag-uusapan natin ang mga sitwasyong parang eksena ng digmaan. Kaya dito, medyo si Mirko ay may parabellum din, di ba? Karamihan sa mga bansang ito ay parang eksena ng digmaan. Siyempre, ipapaliwanag pa ni Francesco ng mas mabuti, ang Brazil ay isang bansang kontinente. Kaya ang mga datos na ito ay average lang din, di ba, ng mga nangyayari sa loob ng estado. Ang sikat na tatsulok na titingnan pa natin mamaya, siguro dong mas mataas yon. Hindi, interesante ang perception kasi kung babasahin mo ang mga diaryo natin, magkakaroon ka ng ideya na may emergency, seguridad at BP. Sa totoo, isa tayo sa pinakamababa sa Europa. Average ay 0. Siyam tayo ay 0.55 lang. Para bigyan kayo ng ideya, kung may emergency sa seguridad sa Italia, magkwenta kayo 0.55 lang ito. Ito significa que halimbawa, alam mo ba na ang Uruguay ay 20 beses mas mataas? Na itinuturing na isang bansa na 60. Ano yun? 64 na beses na mas mataas. 62. Hindi. Yun ay 124 beses na mas mataas. Ang Uruguay ay higit sa lahat isang bansa, ang Switzerland ng South America. Sa madaling salita, isang bansa kung saan kamakailan lang nakapasok ang organisadong krim. At kahit papaano, dumating ito karamihan sa anyo ng money laundering at bilang isang rutang oportunista sa kalakalan ng droga. Pero ang gusto ko lang sabihin ay kailangan talagang i-calibrate ang mga datos na ito.
Kasi halimbawa, yung 12.7% na datos ng Paraguay ay isang bagay na kailangang ilagay sa tamang konteksto. Ang Paraguay, sa totoo lang, ay isang bansa na may matataas na antas ng karahasan sa mga border area, lalo na sa hangganan nila sa Brazil, partikular sa tinatawag na tuyong hangganan. Kaya pinag-uusapan natin si Pedro Juan Caballero o kaya naman pinag-uusapan natin ang tatluhang hangganan kaya Ciudad del Este. Sinasabi ko ito sa Portuges pero naiintindihan naman. Kaya ang mga border area ang kahinaan ng Paraguay dahil sa kasaysayan, laganap talaga ang mga pagpatay sa upa kaya mataas ang antas ng panganib sa mga lugar na iyon. Altamente Bukod pa rito, dapat idagdag na simula nung pagpatay kay Rafat noong 2016, talagang kinuha ng PSS ang kontrol. Sabihin na natin, naging dominante ito, inangkin at pinagharihan ng PSS ang Paraguay. Iba ang kasaysayan ng krimen sa Paraguay. Ito ay kwento ng mga pamilyang kriminal na sangkot sa bentahan ng droga, lalo na ang mga pamilya sa hangganan. Tama, nandun si Giorgio Rafat, nandun si Gervis Pabalo, nandun din ang isa pang malaking pamilya, ang pamilya name, si Fuad. Itong malalaking pamilya na inalis sa kapangyarihan ng PSS. Sa pagkakalam ko, na yon ang tanging malakas na angkan sa Paraguay ay ang pamilya Mota na nananatili pa rin. Pero Francesco, sandali lang, pasensya na, ang F ay aktibo pa rin ang hukbo ng mamamayang Paraguayo. Pero kung hindi ako nagkakamali, sa ilang lugar lang, sa ilang particular na lugar lang. At oo, may napakaliit na operasyon kumpara nung ilang taon na ang nakalipas. Nagsimula ito nung 2008, pero tingin ko nabawasan na ang operasyon nila. Pinag-uusapan natin ang isa sa mga huling guerrilla sa Latin America, ang EPP ng Paraguay, na hindi gaanong kilala. Sigurado ako mas marami kang alam dito, Francisco. Benito, ang EPP ay dumaan sa panahon ng paghina matapos mapatay at maaresto ang maraming miyembro ng pamilyang Villalba. Nang pamilyang ito ay may maraming kinatawan sa hukbo ng mamamayang Paraguayo. Isa itong grupong gerilya na kamakailan lang ay muling napag-usapan. Dahil nakita ko mismo nitong mga huling buwan na muling napag-usapan ng F sa Paraguay. Pero sa ngayon, napakahina na ng kanilang pagkilos. At sa anumang kaso, nanganganib din silang mapasailalim sa mas malalakas na grupong kriminal tulad ng PSS na noong 2020 at 2019 ay napag-usapan na ang mga koneksyon sa pagitan ng PSS at ng hukbong bayan ng Paraguay. quindi Francesco, gusto kong balikan. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit kahit 8% lang ng populasyon ng mundo ang nasa Timog Amerika, 1/4 ng mga pagpatay sa buong mundo ay nangyayari roon? Hindi naman ito lugar na may digmaan. Ano ang mga malalalim na ugat nito? Sa pagkakaintindi namin, maraming pamilya, kaya parang mga organisasyong nakabase sa pamilya, parang estilong padrino, katulad ng mga pamilyang Italiano. Magdadagdag ako ng Dalawang bagay lang, Francesco, pagkatapos ikaw ng bahala. Sasabihin ko lang, malaking access sa armas mula sa mga nakaraang labanan gaya sa gitnang Amerika. Sa Mexico, tuloy-tuloy ang pagpasok ng armas mula Estados Unidos dahil hindi naman ginagawa ang mga ito sa Latin America. Ang mga armas ay ginagawa sa Estados Unidos. Itama mo ako kung mali ako, Francesco, malaki ang produksyon, halimbawa ng mga bala. Sa Brazil naman, ang mga assault rifle tulad ng ginagamit ng mga cartel sa Mexico, halos lahat ay galing sa Estados Unidos. At saka hindi tayo sanay kung isipin mula sa Italia, sa laki ng mga bansang ito, sa pagiging mahirap pasukin ng ilang teritoryo. Kaya talagang may kakayahan ang mga grupong kriminal at mga gerilya na sa ilang pagkakataon makikita natin mamaya, halimbawa sa Colombia,
Gumagamit sila ng mga metodolohiya at paraan ng kabuhayan na halos hindi naiiba sa mga grupong kriminal na kilalang kilala natin. Kaya masasabi ko na ang pagiging hindi mapasok ng maraming teritoryo at ang napakadaling pagkuha ng mga armas ay talagang mahalaga. Pwede rin nating isama ang korupsyon, kawalan ng parusa, at iba pang elemento. Ngayon, bibigyan ko muna ng pagkakataon si Francesco na sigurado may idadagdag pa siya. Gusto ko munang magbigay ng kaunting paglilinaw dahil kapag pinag-uusapan natin ang mga bansang nagsasalita ng Espanyol sa Timog Amerika, humaharap tayo sa isang kasaysayan. Pagdating sa Timog Amerika, lalo na sa Brazil, ibang kasaysayan ang ating hinaharap. Halimbawa, ang kaudilismo ay isang historiko-politikal na katangian ng Amerika na nagsasalita ng Espanyol, pero hindi ito katangian ng Brazil, kung saan ang umiiral ay ang koronelismo. At mula sa koronelismo, may mga sumunod na epekto na konektado sa sinabi mo, Mirko. Ibig sabihin, ang mga teritoryo sa Brazil ay madalas na hinahati-hati, kadalasan para sa mga pamilyang namamayani na. Ipinatad nila ang kanilang kapangyarihan, halimbawa ang pamilyang Cayado, sa estado kung saan ako nanirahan ng 5 taon, ang estado ng Goiás. Ipinatupad ng pamilya Cayado ang kanilang kapangyarihan sa kasaysayan, gamit pa ang mga sobrang marahas na paraan. Kaya mga bansa ito na, halimbawa sa Brazil, ang sentral na kapangyarihan ay malayo. Kaya itong mga koronel na ito ay parang gumaganap bilang estado, kapalit ng estado, at madalas ay sumasalungat pa sa mismo mga batas ng estado. Ibig sabihin, madalas sila mismo ang gumagawa ng batas. Dito sa Brazil, tinatalakay natin ang lawfare, ang paggamit ng hustisya sa politikal na layunin dahil sa dami ng teritoryo. Meron tayong koronel. Ibig sabihin, ang makapangyarihang tao na namumuno sa partikular na teritoryo, meron tayong hukom at meron tayong pare. Ito ang mga nangingibabaw na personalidad. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit, halimbawa, sa kaso ni Lavagiato, nagkaroon tayo ng matinding pagkahumaling sa maparusang hustisya na tumagal ng maraming taon, mula noong 2014 hanggang 2018 o 2019. At isama mo na rin ang taong 2020 dahil pagkatapos, para makarating sa muling pagrepaso ng mga kaso ni Lula, halimbawa, may lumipas pang panahon. Kaya saan nagmumula ang karahasan? Nagmumula ito sa katotohanang may matinding hirap sa pamamahala sa mga lugar, maraming lugar ang hindi naabot. At doon nabubuo ang partikular na kalagayan kung saan ang mga kriminal na personalidad na madalas ay nagiging mga personalidad na nabibigyan ng lehitimasyon o pinoprotektahan ng mismong kapangyarihang politikal at ng kapangyarihang hudisyal ay maaaring mag-ugat. Sige, magsimula tayong ipaliwanag ang bawat bansa para masundan din natin ang mga slide. Magsimula tayo sa Bolivia dahil napag-usapan natin ang mga lugar na liblib at medyo mahirap puntahan. Magbibigay din ako ng 2 rekomendasyon ng pelikula kung gusto niyo magkaroon ng ideya sa mga mundong ito. Isa ay ang Lungsod ng Mga Anghel, isang medyo mabigat na pelikula. At ang isa pa ay Bope, Trupa d'Elite. Kung gusto niyo ng mas nakakatawa pero napapakita pa rin ng kalakalan, sabihin na natin, ng mga armas. May pelikula si Tom Cruise kung saan piloto siya ng eroplano at napasama sa serbisyo ng isang kartel. Minsan siyang ahente ng CIA at kung minsan ay kumikita sa mga lakad para sa kaibigan niya. Totoong kwento. Totoong kwento, sa totoo lang. Totoong kwento. Oo. Naalala ko siya nung makita ko yung eroplano. Naisip ko agad siyang lumilipad sa gubat na ito kasama ang runway. Kaya parang natatrabaho siya para sa CIA. At medyo nagbebenta rin siya ng droga, umabot siya sa punto na halos nagkaroon siya ng sarili niyang fleet ng mga eroplano. Ipinapakita nito kung gaano kadali gawin ang ganitong bagay. Sige, simulan natin sa Bolivia. Pero ang Bolivia, una sa lahat, ay may malaking issue dahil isa ito sa 3 bansa na pangunahing tagagawa ng dahon ng coca. Magsimula tayo sa impormasyong ito, simple lang.
Ang Bolivia ang gumagawa ng pangunahing sangkap na pagkatapos ay, sa madaling salita, tinatawag sa slang na niluluto at nagiging ipinagbabawal na gamot na hindi natin pwedeng banggitin ang pangalan. Kung hindi, paparusahan tayo ng YouTube. Salamat! Kaya ang Bolivia ay isang mahalagang sentro. Ang Bolivia ay may kasaysayan na pangunahin na kaugat sa mga bukirin, may medyo malawak itong kasaysayan, lalo na pagdating sa ilang partikular na pamilya. Kahit na halimbawa, isa sa mga pangunahing tagapagsuplay ni Pablo Escobar ay si Suarez, isang Bolivianong drug lord na tinawag na hari ng kokaina. Para hindi sabihin ang salitang hindi pwedeng sabihin, para sabihin ang salitang hindi pwedeng sabihin. At ang Bolivia ngayon ay malaking bahagi ay kontrolado halimbawa ng PSC, ang organisasyong kriminal mula sa Brazil, na ngayon, sabihin na natin, marami sa kanilang mga miyembro ay nasa Bolivia kung saan nila kinoordina ang mga operasyon ng droga. Hanggang sa, sabihin na lang natin, mula Bolivia ay makarating sa pangunahing pantalan ng Santos at iba pang pantalan sa Brazil. At pagkatapos ay ipadala ang ipinagbabawal na gamot papuntang Europa. Ang Bolivia, sabihin na natin, ay palaging isa. Ang mga taniman ng coca sa Bolivia ay palaging may malaking kahalagahan, katulad din sa Peru. Ang Colombia, mula sa pananaw na ito, ay may mas bagong kasaysayan pagdating sa usapin ng pagtatanim ng coca. Salamat. Ang nakikita sa mga larawan, halimbawa, ay ang dalawang malalaking lugar, ito nga ang tropiko ng Cochabamba, at ang lugar ang mga kagubatan sa paligid ng La Paz. Sa katunayan at sa kasalukuyan, ang Bolivia ay gumagana bilang isang bansa na talagang nahaharap sa problema ng trafficking ng mga ipinagbabawal na gamot, lalo na para sa mga organisasyon na hindi naman Boliviano. PSS Comando Vermelho pagdating kay Francisco. Pero bakit pinili ng mga organisasyon mula sa ibang bansa tulad ng Brazil at iba pa na lumipat sa Bolivia? Dahil ba sa kahinaan ng estado? Hirap sa pag-access? Dahil dito, mas marami pa silang paliparan kaysa sa American Airlines. Kaya para masagot ang tanong na ito, kailangan nating tingnan kung ano ang Primeiro Comando da Capital at kung ano ang PSS. Ang PSS ay isang kriminal na organisasyon na talagang natatangi, talagang kakaiba. Ipinanganak ito noong Agosto 30, 1983 sa kulungan ng Taubate, estado ng San Paolo. Siyam na po tatlo, nasa 2026 na tayo, ipinanganak ito mula sa Walo, Bilanggo. Masasabi ko na 98% ng mga organisasyong kriminal sa Brazil ay nabubuo sa loob ng mga kulungan, hindi sa mga kalsada. Ito ang pinakaunang kakaibang katangian. Halos lahat, maliban sa mga paramilitaryang milisya ng Rio de Janeiro na may ibang kasaysayan. Ang PSS, sa loob ng mahigit 30 taon, ay mula sa pagiging isang organisasyong pangbilanggo hanggang sa maging isang transnasyonal na organisasyon na nakatutok sa kalakalan ng droga. At ang PSS ay nakabatay sa napakamahigpit, masasabi kong halos obsesyon na pagsunod ng mga miyembro nito sa kanilang estatuto. Bukod pa rito, mayroon din silang isang buong hukbo ng tinatawag na mga kumpanyeros at mga taong nakikipagtulungan sa organisasyon sa iba't ibang paraan. Kaya ang PSS sa isang punto, anong sinabi nila? Bakit ko kailangang kunin ang mga kargamento ng ipinagbabawal na gamot mula sa iba? Pupunta ako, sasakupin ko ang Bolivia, pupunta ako, papatayin ko si George Rafat sa hangganan ng Brazil at Paraguay at ako ang magiging pangunahing aktor. Ibig sabihin, ako ang humahawak sa buong proseso. Dahil ang pananaw nila sa kalakalan ng droga ay pangnegosyo talaga, mataas ang antas ng pagiging negosyante. Nang nakausap ko ang ilan sa kanila, nakakagulat ang organisasyon na meron sila. Kaya ang sabi lang nila,
pupunta kami. Magtatatag kami ng pwesto sa mga bansang walang makabuluhang lokal na puwersang kriminal na may malaking impluensya o kahalagahan. Malinaw na ang PSS ay hindi pumunta. Nasa Mexico ito. Pumunta ito sa mga bansang alam nilang kaya nilang pasukin. Pumupunta sila sa Mexico, bumabalik na patay, gaya ng sabi sa Roma. Kung tutuusin, sana'y sumiklab ang isang napakalaking digmaan sa mundo ng droga. Pero ang PSS na si Francesco, May isa pa akong tanong na sa tingin ko interesante. Pero kung napakaganda naman ng pagtatanim doon, bakit kaya walang grupo sa loob na kumuha ng kapangyarihan at sinamantalang bagay na ito? Hindi ba nila naisip yon? O baka mas nagkahiwalay sila kaya may dumating na mas malaki, mas masama at organisado? Kung perpekto ang lugar na yon, bakit walang nabuo na grupo doon? isa ito sa mga perpektong lugar para sa dahon ng coca. Uulitin ko, meron tayong Peru, meron tayong Colombia, meron tayong Bolivia. Ang coca mula sa Bolivia, siguradong kasama ng mula sa Colombia, ay siyang may pinakamataas na antas ng kadalisayan. Sa katunayan, yung dumarating sa Europa, yung ipinapadala ng PSS sa Europa, ay coca mula sa Bolivia, hindi mula sa Peru, eksklusibong mula sa Bolivia. Sino ang mga bumibili, Francesco? Ang sistema ay gumagana sa isang napakakomplikadong paraan dahil ang PSS ang siyang kumukuha ng produkto mula sa mga magsasaka. At pagkatapos, ang mga pasilidad sa pagproseso ay makikita sa iba't ibang lugar. Halimbawa, ang mga pasilidad sa pagproseso ay matatagpuan din sa Brazil. Pagkatapos, kapag nihanda na ang produkto, ang nakahandang pakete, ginagamit ng PSS ang iba't ibang mga pantalan. Pantalan ng Santos, pantalan ng Jatay, mga pantalan sa estado ng Paraná, mga pantalan sa Hilaga ng Brazil. Pati na rin ang mismong pantalan ng Rio de Janeiro, kahit na ang Rio de Janeiro ay pangunahing hawak ng magsasaka na isang kaaway ng PSS. Pero sa ganitong antas, nagkakaroon ng mga kasunduan. Salamat! Pagkatapos nito, ang kargamento ng ipinagbabawal na gamot ay ipinapadala o direkta papuntang Europa. O tulad na mas madalas na nangyayari, may mga hotspot lalo na sa kanlurang Afrika. Eh, Kaya bumibiyaha ito sa kanlurang Afrika tapos umaakyat sa mga pantalan ng Europa. Tanong sa logistic dahil ako rin ang namamahala doon. Ang pinakahuling bagay para maintindihan ang usaping ito ng drug trafficking. Ang PSS ngayon ay hindi magiging PSS ngayon sa antas ng transnasyonal na krimen. Ang Drangheta ang naging pangunahing tagapagpadali pagdating sa PSS. Nagkaroon ng dalawang pangangailangan. Ang pangangailangan ng Drangheta na magkaroon ng matibay na kontak para sa kokaina sa Timog Amerika at ang pangangailangan ng PSS na umangat at lumipat mula sa isang organisasyong kriminal na pangunahing nakabase sa Sao Paulo patungo sa isang transnasyonal na organisasyong kriminal o gaya ng sabi ni Lincoln Gachia, ang tagausig ng anti-PSS ng Sao Paulo, isang organisasyong mafia. Ito ay isang bahagi ng kwento, ang matindi at purong kalakalan ng droga. Ang isa pang bahagi ng kwento na lalong lumalabas ay ang isyu na may kinalaman sa money laundering ng perang kinita mula sa kalakalan ng droga. Dahil wag nating kalimutan na ang PSS ay kumikita na ng ilang taon sa dolyar at euro, kaya sa malalakas na pera na sa Brazil ay 5 o 6 na beses ang halaga kumpara sa lokal na pera. Kung saan mayroon tayong malaking problema ngayon sa Brazil na ito ay ang malawakang pagpasok ng PSS sa mga legal na larangan ng ekonomiya. At ito ay talagang para sa lahat. Practically. Tinatanong mo ito ayon sa logistika at mga ruta, tama? Bakit magpapakahirap na dumaan sa buong Brazil kung pwede naman nilang tahakin ang mas maikling ruta at dumaan sa kabila?
dahil sa kabila. Pasensya na, Diego, pasensya na. Sagutin ko lang kay Mirko, kanina sinabi mo, bakit hindi na lang sila ipinanganak sa Bolivia? Sa Bolivia, walang pantalan. Ang Bolivia ay isa sa ilang bansa sa South America na walang mga pantalan. At totoo naman, kahit na pwedeng gamitin ng mga ilog, kahit na pwedeng gamitin ng mga ilog, kahit na pwedeng gamitin, kailangan pa rin ng mga pantalan. Sa katunayan, kapag pinag-usapan natin ng Ecuador, makikita natin ang pantalan ng Guayaquil. Ang isang bansa na walang mga pantalan, pagdating sa pagpapatakbo ng malakihang kalakalan ng droga, ay siguradong may masamang epekto. At syempre, ang Bolivia, pagkatapos ng panahon ni Evo Morales na naging panahon ng mahalagang pampulitikang katatagan sa loob ng hindi bababa sa 5 taon, ay nasa isang napakakomplikadong yugto ng teritorial na pagkakawatak-watak ang bansa. Ilang araw lang ang nakalipas, tsak ninyong nakita ang balita na siya ay inaresto sa Santa Cruz de la Sierra. Kaya narito tayo sa hangganan sa Silangan, isang mahalagang drug trafficker na taga-Uruguay mula sa Primer Komando Uruguayo, si Marcel. Ngayon, hindi ko maalala, Marcel ang pangalan niya, pero hindi ko matandaan ng buo, Sebastian Marcel. Kaya sa madaling salita, ito ay mga mahalagang detalye. Tapos isa pa, dahil alam kong pareho kay Mirko at sa mga manonood, ay gusto nila ang mga interesanteng detalye. Nabanggit natin ang Peru kanina, pero ngayong gabi ay hindi natin ito masyadong tatalakayin. Sa mga bansang iyon, mas pinapalago ang mga pangunahing sangkot para magawa ang buong proseso na alam natin para lutuin ang produkto. Doon mismo sa Peru, ipinanganak ang salitang ito. soprattutto narcoterrorismo. Noong dekada 80, si Belao de Terry ang nag-imbento ng narkoterorismo. Pagkatapos, ayun, narkostato, narkoterorismo sa Latin America, may iba't ibang paraan ng pagharap sa narko. At isa pang mahalagang bagay, kasi kapag pinag-uusapan natin ang Peru at Bolivia, lalo na, ang Colombia ay nag-produce din ng Peru at Bolivia. Tandaan natin na ang mga dahon ng coca, ibig sabihin ang halamang coca, ay isang sinaunang bahagi ng kultura ng mga katutubo. Sa sarili nito, hindi ito isang nakakasamang halaman, nakakalason, o may anumang uri ng problema pagdating sa flora. Isa itong katutubong halaman na likas na tumutubo sa Timog Amerika. Naalala ko, pagdating sa mga anekdota, nung una akong pumasok sa opisina ng organisasyon, hindi ko pwedeng banggitin kung alin, kung saan ako nagtrabaho noon sa Ecuador, bukod sa maraming pagong sa hardin, may napakalaking puno ng coca sa harap ng mesa kung saan kami nagvivideo. Si Diego ay may tanim na coca. Bakit may halamang coca sa opisina? Hindi niya ba maintindihan? Sinasabi nila, hindi, tingnan mo, normal na puno ang tanim na coca. Ginagamit ang mga dahon para makatulong kapag nasa mataas na lugar sa Latin America tulad ng Peru at Bolivia. Itinatayo ang ilang lungsod sa taas na 3,800, 4,000 metro, kaya pagdating mo sa mga paliparan dito, kadalasang iniaalok agad ang coca tea para makatulong sa altitude. Halimbawa sa San Francisco, kinakain ng coca, pati na rin ang mga nagtatrabaho sa minahan, kinakain nilang mga dahon nito. Karaniwang ninunguya ng mga lokal ang dahon ng coca. Oo, totoo yan. Ninungguyan nila ito, lalo na halimbawa sa Bolivia, sa mga minahan na matagal ng pinagsamantalahan ng mga mananakop na Kastila. Gamitan lakas paggawa ng mga katutubo. Para mabawasan ang gutom at mapawi ang pagod, ninunguyan nila ng ilang oras ang mga dahon ng coca. Sa madaling salita, sa Timog Amerika, sa pangkalahatan, ang coca bilang katutubong halaman ay laging nariyan. Ang sumunod na proseso ay nangyari sa nakalipas na 40 taon. May itatanong sana ako sa iyo, Diego. Ang organisasyong ito ay may mapa na nagpapakita ng kanilang presensya sa buong mundo, na nangangahulugang konektado sila sa mga lokal na organisasyon. O meron din ba silang pisikal na presensya na sabihin na nating nagbabantay o nagsusupervise para masiguradong maayos ang lahat? Kasi nakikita ko rin ang hapon, halimbawa.
kung PSC ang usapan, atras na lang ako at si Francisco na ang magsasalita. Sabi nga niya, kakaiba talaga ang PSC. Hindi to organisasyon, hindi to parang Medellin Cartel o may henerasyong naputol dahil sa PSC, hindi ganon. May sariling pananaw at dinamika ang PSC. Kaya Francisco, hindi ako sasagot at ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataon magsalita. Allora, Sige, tanggapin natin ang mga larawang ito ng may pag-iingat. Pero oo, kapag pinag-uusapan ang 28 bansa na may presensya ng PSC, ibig sabihin nito ay 28 bansa kung saan may mga miyembro ng PSC na gumaganap ng iba't ibang tungkulin para sa organisasyon. Kaya maaring ito ay mga tungkuling logistikal na may kinalaman sa mga kargamento ng ipinagbabawal na gamot na dumarating. Pero maaari rin itong maging tulad ng nangyari nitong mga nakaraang taon sa Portugal para sa mga tungkulin na may kinalaman. Kaya ako nga binanggit ang kahalagahan ng money laundering sa mga tungkulin na may kaugnayan sa paglalaban ng pera. Dahil alam ng PSC na ang isang pagpatay sa Brazil ay hindi kasing ingay, kumbaga, ng isang pagpatay sa Espanya o ng isang pagpatay sa Portugal. Kaya sa ngayon, ang Europa para sa PSC ay isang puntong bagsakan para sa logistics. At isang punto mahalaga. Isang mahalagang lugar pagdating sa paglalaban ng pera mula sa kalakalan ng droga. Oo, si Sebastian Marce sa totoo lang ay isang kakaibang tao. Isa siyang interesting na personalidad. Isa siyang taong naging nalubos na nakinabang sa malalaking proteksyon na nakuha niya mula sa gobyerno ng Bolivia. Ibig kong sabihin, mismong mga ministro ang naprotekta sa kanya. At na nakinabang din sa kapuspalad na desisyon ni Evo Morales sa tingin ko noong 2019 na paalisin ang DEA mula sa bansa. Hindi rin nagkataon na pinayagan ulit ng bagong presidente ang DEA na bumalik sa Bolivia at parang himala sa loob lang ng ilang buwan na aresto si Marce. Kayo na ang humusga kung nagkataon lang ba yon. Nawala na ang mga proteksyong politikal, mahusay magtrabaho ang Diaz sa lugar. At ayun nga, si Marce ay nahuli agad-agad. Naaresto siya, ipinadala sa isang kulungan sa Amerika, naging parang alamat siya na hindi mahuli-huli sa Timog Amerika. Sa madaling salita, hindi talaga ganon ang nangyari. Mas komplikado ang PSS dahil pinag-uusapan natin ang isang organisasyon na hindi lang malawak ang koneksyon, kundi nakabatay at itinayo sa isang batas na kailangang sundin ng mga miyembro pati na rin ng kanilang mga kasamahan. Dahil kung hindi, nangangganib kang maharap sa tinatawag na mga hukuman ng krimen. Ang PSS ay may organisasyon na halos kapareho ng mismong organisasyon ng Estado. Kaya halimbawa, Medyo kumuha rin sila ng inspirasyon sa ating mafia na pinapasumpa ka, TBP. Pero may mga patakaran sila. Ayun. sige, sasagutin kita dahil marami na akong naisulat tungkol sa mga paksang ito sa aking blog na latinoamericano.org. Ang PSS ay pinalitan talaga ang ugnayan ng dugo na meron sa mga organisasyong kriminal sa Italia ng ugnayan sa pagitan ng Irmaus, ng magkakapatid na nakabatay sa kanilang batas. Ang batas ay ang konstitusyon ng PSS. Ito ang Magna Carta ng PSS. Kaya, ang batas ay hinati sa mga punto at ang mga puntong iyon ay kailangang sundin ng mahigpit. Kung hindi, nanganganib kang humarap sa paglilitis sa mga tribunal ng krimen at maaaring magtapos ang mga paglilitis na iyon sa isang hatol ng kamatayan. Francisco. Tama ka, Francisco, nabanggit mo kanina ang tungkol sa mga pagpatay. Alam na alam ng mga organisasyong kriminal na ito kapag gumagalaw sila sa mga lugar na hindi nila teritoryo. Kaya mga lugar ng korupsyon, kawalang parusa, kung saan palaging huli o hindi talaga dumarating ang hustisya.
Sabihin na natin na dadalawang isip muna sila bago hilahin ang gatilyo. Pero ikaw at ako, ilang taon nang nakalipas ay napag-usapan natin ang isang kaso na medyo yumanig sa reyon. Naalala mo ba yon? Marcelo Pezzi, punong piskal ng Paraguay, pinatay habang nasa honeymoon sa Cartagena de Indias sa Colombia. At kung hindi ako nagkakamali, sa iba't ibang mga hinala na lumabas noon, nandun talaga ang usapin na maaaring may nangyari. Siguro, hindi ko alam kung ito ang una, pero malamang isa ito sa bihirang beses na napagtanto natin. Isang ugnayan ng iba't ibang grupong kriminal para mapatay ang super mahistradong ito na medyo kahalintulad din ng mga mahistradong nasa unahan ng laban dito sa atin. Oo, nabanggit mo ang isang tao na talagang mahalaga sa akin. Dahil tungkol kay Marcelo Pezzi ay nagsulat ako ng mga artikulo na pinupuri ang ginagawa niya. Si Marcelo Pezzi sa kasamaang palad ay isang piskal na iniwan sa kanyang sarili at napapaligiran ng isang kapaligiran ang piskalya ng Paraguay na lubang tiwali. Kaya si Marcelo Pezzi ay naging isang buhay na gumagalaw na target at sa kasamaang palad ay napatay siya. Sa totoo lang, tungkol kay Marcelo Pezzi, wala talagang matibay na tiyora pagdating sa mga nag-utos ng krimen. Kaya maaaring naging kampante si Marcelo Pezzi. Sinasabi ko sa iyo, base sa nalalaman ko tungkol sa kaso ni Pezzi, masasabi kong ito ay naging isang pinagkaisahang desisyon ng iba't ibang organisasyong kriminal. Dahil sa pinatay siya sa isang lugar kung saan walang presensya ang PSC, tinanggal siya sa isang lugar kung saan pati na rin. Halimbawa, si Sebastian Marcel na itinuro bilang posibleng nag-utos ng pagpatay, wala talaga siyang presensya, ibig sabihin pati sa Colombia. Kaya siguradong nagkaroon ng transnasyonal na koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang tao ng iba't ibang organisasyon na siyang nag-apruba sa pagpatay kay Marcelo Pezzi. Gusto ko lang sabihin ang isang bagay kasi talagang nakakainis para sa akin ang nangyari kay Marcelo Pezzi. Si Marcelo Pezzi ay naging kilala sa balita dahil siya lang ang tanging gumagawa ng kanyang trabaho sa Paraguay. Sabihin na natin yan. Ibig sabihin, siya lang ang tanging piskal na talagang humaharap sa mga operasyon ng trafficking ni Marcel, sa mga operasyon ng trafficking ng PSC, at sa mga operasyon ng trafficking ng ilang pamilyang kriminal sa Paraguay. At sa kasamaang palad, ganoon ang sinapit niya. Pero ganoon ang kinahinatnan ni Marcelo Pezzi dahil iniwan siyang mag-isa. Diego, paki-explain din ang mga graph kung meron. Akala nyo alam na namin pero gusto ko talaga. Dahil agad tayo nagsimula kay Marcelo Pezzi para mabigyan ng konteksto at maintindihan na minsan parang pelikula ang mga pangyayari. Ibig sabihin, si Marcelo Pezzi ay pinatay noong 10 ng Mayo 2022 sa Colombia. Pero hindi lang basta kahit saan sa Colombia, sa Cartagena de Indias, na isa sa mga pinakaturistang lugar sa Colombia, siya ay nasa honeymoon sa isla ng Baru, kaya nasa pinakaturistang bahagi ng pinakaturistang lugar sa Colombia. Dumating ang mga salarin sakay ng jet ski sa tabing dagat kung saan siya naroon. Dumating sila gamit ang jet ski na nirentahan. Binaril siya sa likod, sa ulo, kung hindi ako nagkakamali. At pagkatapos ay umalis na sila. Pagkatapos, syempre, nagsimula ang investigasyon sa Italia, nakita na natin ang ganitong pangyayari. Sinubukan nilang magsagawa ng pag-atake sa bahay bakasyonan sa tabing dagat. May bangka na pumunta roon at iniwan ng bomba gamit ang diver. Teknik na nakita na rin natin sa Italia. Pero ibig sabihin nito ay ang nabigong pag-atake. Ang pag-atake kay Falcone sa Addaura, ang tinutukoy mo? May nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Ano ang grapikong ito? Bilang ba ito ng mga miyembro sa bawat lugar? Isa na itong hukbo, sa totoo lang. Oo, pero parang medyo luma na ito. Pero May isang napakagandang tanong sa tingin ko para kay Francisco. Mayroon bang formal na mitopoietika sa PCC? Saan ito kumukuha ng inspirasyon? Nabanggit mo ang tungkol sa Franza Lanza o mga alituntunin. Pero may mga pundasyong mito ba tulad ng mga pinuno na may nagawang mga bagay?
Magbibigay ako ng halimbawa. Ang mga Corleonesi, isang mito na galing sa ilang Vidani na sa lokal na wika ay nangangahulugang halos mga magsasaka. Di ba? Peringkritati ang tawag sa mga laging may putik sa sapatos mula sa maliit na baryo. Corleone, unti-unti inagawan nila ng kapangyarihan ng kupula at naging mga pinuno nito, kaya't naging kilala bilang ang tanyag na mafia ng mga Corleonesi. Pero nagmula sila sa isang maliit na grupo noong una. Sinasabi mong 8 ito ay nakakilala sa kulungan, tama? Pero saan ba galing ang mga Corleonesi at bakit sila naroon? Kaya iba-iba talaga ang pinagmulan nila. May mga mamamatay tao, may mga magnanakaw ng bangko, meron ding iba't ibang uri ng kriminal. Halimbawa, isa sa mga nagtatag, si Geleyao, ay isang tao na sobrang marahas, kaya naging pangunahing sangkot siya sa mga malulupit na pagpatay kahit sa loob ng mismong kulungan kung saan siya nakakulong. Pero ang PSS ay nabuo bilang isang kapatirang kriminal, oo, ayon sa estatuto, oo. Pero ito ay nakabatay ng husto sa ideya ng parisidyo. Ibig sabihin, ang kasalukuyang kaya Pasensya na, medyo kahawig nito ang banda ng Maliana. Sa ganung kahulugan, parang isang uri ng alyansa, kumbaga marangal sa pagitan ng magkapantay, kahit na hindi naman talaga totoo dahil palaging may mas makapangyarihan. Pero may isa na mas malaga, isang tagapag-ayos, isang utak na kaya. dito medyo kailangan nating iayon ang sarili natin sa realidad ng Brazil. Ang numero 1 ng PSS ay si Marco William Camacho, kilala rin bilang Marco William Herbas Camacho na mas kilala bilang Marcola. Ngayon, si Marcola ay nakakulong sa isang federal na bilangguan at nakakulong na, kung hindi ako nagkakamali, mula pa noong 1996. Kaya ang PSS ay nakaayos sa isang piramid na estruktura. Mayroong sintoniya ng 14 at pagkatapos ay mayroong maraming sintoniya na nauugnay sa bawat tungkulin na ginagampanan ng mga miyembro sa loob ng organisasyon. Kaya halimbawa, merong sintonya ni Otomase na tinatawag ding sintonya ng kamatis, hindi ko alam kung bakit ganun ang tawag, na siyang sintonya na namamahala sa internasyonal na trafficking ng droga. Ang mga pinuno ng sintunya na ito o kahit ilan sa mga pinunong ito ay nakakulong na ng mga dekada. Kaya ano nangyayari? Ang nangyayari ay ang mga taong nakakulong na ito siguradong noon pang matagal na panahon ay nag-iwan ng mga patakaran para sa mga malaya at kailangang magpatuloy sa pagpapatakbo ng organisasyon. Paano naman ang mga grupong ito? Ang Komando Vermelho ay pangalawang pinakamalaking grupong kriminal sa Brazil, ngunit iba ang kanilang kasaysayan. Hindi naman lubos na magkaiba ang kwento nila. Nabuo rin sa mga kulungan ang Komando Vermelho, ipinanganak ito sa kulungan ng Ilha Grande sa Rio de Janeiro. May isang kwento na nagsasabing nabuo ito mula sa pagsasanib ng mga bilanggong politikal at mga karaniwang bilanggo noong 1970. Ang kaibigan kong si Fabio Samu ay sumulat ng librong Ang mga pinagmulan ng mga kriminal na paksyon, Komando Vermelho at Tercero Komando, na inilatala noong 2025 kung saan gamit ang mga dokumento ay pinabulaanan niya ang ideyang iyon. Sa totoo lang, ang Komando Vermelho ay nabuo bandang kalagitnaan ng dekada. 70 oo, sabihin mo Diego, hindi. Vermelho na ang ibig sabihin ay pula sa Italian. Sabihin natin kasi inaakala natin na vermilyo. Pasensya na, Komando Pula. Akala natin lahat ay nagpo-Portuges. 'Di ba? Pero Komando Pula, galing doon mga bilanggong politikal, pero hindi. Ang pagsasanib ng mga bilanggong politikal at karaniwang bilanggo ayon kay Fabio Samu ay hindi talaga nangyari. Dahil noong 74 sa kulungan ng Ilha Grande na ang ibig sabihin ay malaking isla, wala na talagang mga bilanggong politikal noon. Habang nandoon sila, nagkaroon ng matinding sagupaan sa mga bilanggong politikal at karaniwang bilanggo.
Sa kahit anong kaso, ang katangian kumbaga na nagpapakilala sa mga namumuno pareho sa Komando Vermelyo at sa PSS ay ang presensya sa pinakamataas na antas ng organisasyon ng mga magnanakaw ng bangko. Si Marcola halimbawa ay naging numero 1 ng PSS, isa siya kumbaga sa pinakamatalinong magnanakaw ng bangko noong kanyang panahon. At dahil sa mga pagnanakaw sa bangko, siya ay nahatulan ng ilang dekada sa kulungan. Sa kulungan, naging mahalagang tao siya para sa PSS. Pagkatapos, noong 2002 tinanggal niya kasama ng iba pa. ad altri Ng mga umuusbong na miyembro ng PSS, tinanggal niya ang lumang liderato ng PSS at umangat sa kapangyarihan. Sa kasalukuyan, si Marcola ang kinikilalang numero 1 ng PSS. Hindi siya nasa wanted dahil nakakulong na siya. Isang bagay na interesante at taliwas, gaya ng lagi sa Brazil, dahil sabi mo, si Marcola ang numero 1, sige, arestuhin natin si Marcola. Hindi, nakakulong na si Marcola. At nasa kulungan na siya, sa totoo lang, baka 30 taon na nga siyang nasa kulungan. Mirko, tungkol sa pelikula, nire-recommenda ko rin ang El Marginal. Maganda at interesante itong serye mula Argentina. Di ko lang alam kung meron ito sa Italian Netflix. Na tungkol talaga sa mga kulungan. Kasi gaya ng nakikita natin ngayon sa graphics at gaya ng ikinuwento rin ni Francesco, ang PSS ay nagsimula talaga sa mga kulungan. At ang mga kulungan sa Latin America sa pangkalahatan ay mga lugar na talagang para mga bilog ng impyerno. Ayokong magkumpara kung mas mabuti o mas masama ang mga kulungan doon kaysa sa Italia dahil hindi ako ang tamang tao magsabi nito. Alam natin na sa Italia siguradong hindi ganoon. Hindi. Alam din natin na sa Italia may mga di makataong kondisyon sa kulungan na dapat aksyonan ng Estado. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay ibang-iba talagang antas. Ibig sabihin mga antas na talagang hindi mo maiisip. At saka, isang bagay lang tungkol sa tanong na nauna tungkol sa metopoetika, isang bagay na gano'n, napakaganda ng tanong. Doon agad pumasok sa isip ko ang Mexico kasi gaya ng alam natin, para sa narco-culture ng Mexico, ang Santa Muerte, dahil sa Mexico, napakahalaga talaga ng kamatayan. May sarili itong poetika, may sarili itong natatanghing naratibo. Pinupugayan ito. Tulad ng kumaalala natin, may ilang grupo ng mga grupong Camorra at mga mafia sa Italia na may labis na debosyon sa Birheng Maria at sa mga elemento ng kabanalan ng Kristyanismo. Kaya may mga elemento na talagang magkahawig. Sa narsokultura ng Mexico, pati sementeryo ay may sarili din. Na malaking papel, kaya may iba't ibang mga elemento. Sa mga narco-corrido, ito naman ang mga balada na tungkol sa mga kwento ng pinakakilalang mga narco. Nang si Mencio ay hindi siya nahuli. Siya ay natagpuan, hinarap, pinatay. Ilang linggo lang nang lumipas sa isang operasyon based sa intelihensya ng Estados Unidos. Ilang oras pa lang patay si Mencio at mayroon ng isang narco-corrido tungkol kay Mencio at sa kanyang bayaning pagkamatay. Kaya naman talagang may kultura na gumagalaw sa likod nito. Hindi lang ito mitopoetika, kundi isang kultura ring mahirap baguhin, lalo na sa mga bagong henerasyon. Kaya isa rin itong mahirap na elemento mula sa pananaw ng edukasyon na labanan para hindi mapunta ang mga bagong henerasyon sa galong uri ng landas, pero igit sa lahat sa ganung uri ng naratibo, sa ganung uri ng posibleng hinaharap. Pero dito, sandali lang. Sandali Francesco. Gusto kong malaman kung ano itong Kwento tungkol sa Hidrovia. tungkol sa coca. Ang rutang ilog ng Coca noon, ibig sabihin hanggang ngayon ay ang hidrovia na nag-uugnay sa mismong hidrovia sa Ilog Parana na mula sa Ilog Parana ay umaabot sa
Umabot ito hanggang sa mga pantalan ng Argentina o sa mga pantalan sa ilog sa Paraguay at mula roon ang droga ay pinapadala papuntang Europa. Naalala ko na hanggang mga taong 2020 hanggang 2021 si Sebastian Marseille ay tinatawag na amo ng hidrovia ng coca. Sa larawang ito, isa pang mahalagang elemento ay ang napakalawak na Chaco ng Paraguay. Sasabihin ko sana, Francesco, inunahan mo ako, sasabihin ko pa lang. At dito na tayo, bumabalik tayo sa usapan tungkol sa malalawak na teritoryo na pabayaan na meron tayo sa Latin America at ang Chaco ng Paraguay halimbawa ay isa sa mga iyon. Kaya 250,000 kilometro kwadrado. Naintindihan ba natin? 250,000 kilometro kwadrado. Halos 60% ng buong teritoryo ng Paraguay. Hindi makontrol ang teritoryong yon. Imposible. At ito nga ang dahilan kung bakit ang Chaco ng Paraguay ay hindi makontrol, gayon din ang malalawak na bahagi ng Brazil. Pero isipin natin ang buong sistema ng mga ilog sa loob ng Amazon. Ibig kong sabihin, ako, nung nanirahan ako sa Belen do Pará ng isang buwan, ang ilog Guama na siyang ilog ng Belen ay parang dagat na talaga. Pero ito ay isang sanga lang ng ilog Amazon. Pero parang dagat na yon. Pagising mo, lalabas ka sa terasa at makikita ang ilog Guama. Sasabihin mo, parang karagatan na ito, hindi ko maintindihan. Hindi nga ito parang dagat Tirreno o dagat Mediterranean kung ano man ito. Kaya may ganitong problema na maraming lugar sa hangganan, maraming lugar sa loob ng mga bansa tulad ng Brazil at Paraguay ay halos hindi makontrol. Maraming rutang dumadaan sa ilog. Sa totoo lang, nandito lahat. Isang problema halimbawa tungkol sa Amazon na mismong mga katutubong populasyon ay halos napilitan ng mga kriminal na organisasyon na mapasama sa mga gawaing may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Francesco, dagdag pa rito, nabanggit mo kanina ang isang mahalagang salita, hangganan. Ang mga hangganan sa Latin America, partikular sa Timog Amerika, ay butas-butas at imposibleng kontrolin ang mga hangganan sa pagitan ng mga bansa. Dahil sa lawak at sa mga likas na elemento na bumubuo rito, imposibleng makontrol ang mga ito. Naalala ko, itong anekdota ay mula sa unang taon ko sa Latin America. Nasa hangganan ako ng Ecuador at Colombia kung saan nag-ooperate ang Frente 48 ng FARC at marami roon. May isang napakasikat na operasyon na ginawa para patayin si Raul Reyes, isa sa mga pinuno ng FARC sa Ecuador. At ang hukbong sandatahan ng Colombia ay tumatawid sa hangganan at ginagamit ng mga grupong kriminal ang hangganan na parang sarili nilang teritoryo. Isipin natin ang hangganan sa pagitan ng Colombia at Venezuela, ang mga kilalang trochas. Mga hangganan sa Amazon sa pagitan ng Peru, Colombia, Ecuador at buong hangganan ng Brazil. Ibig sabihin, para sa mga grupong kriminal na ito, napakadali para sa kanila ang ganitong uri ng kawalan ng hangganan. Ibig sabihin, ang imposibilidad na makontrol ang mga lugar na ito na napakalawak at halos hindi mapasok. Bukod pa rito, isa sa mga bagay na sa tulong ng intelihensya ng Estados Unidos at ng DIA ay madaling matuklasan. Ngunit kung wala ang intelihensya ng Estados Unidos, napakahirap itong mahanap. Ito ang mga kilalang palapagan na nakatago sa Amazon na ginagamit na ngayon kasama ang Huawei. Tama, ibig sabihin, kung walang pagsubaybay gamit ang satellite, kung walang intelihensya na kayang mantrabaho sa ganitong antas, hindi mo talaga mahahanap ang mga ito. Itong maliliit na palapagan para sa maliliit na eroplano na nadadala ng droga ay napakahirap hanapin. Dahil din halimbawa, noon ilang taon nang nakalipas, nakausap ko ang isang tao na malapit sa PSS. Ang tiyuhin niya ay may fazenda sa Mato Grosso State, sabihin na nating nasa gitnang kanluran ng Brazil, at halos ang tiyuhin niya ang namamahala sa fazenda na iyon.
Mayroon siyang maliit-maliit na espasyo na naging landing strip para nga sa mga ito, para sa mga Cessna na puno ng kokaina ng PSS. Pero ibig sabihin, nasa ganitong antas na talaga tayo. Kung dito may garahe ka para sa kotse, sila doon may landing strip na nakakabit sa fazenda nila. Kaya madalas pinag-uusapan natin ang mga ektarya ng mga halaman, madalas, halimbawa, natatakpan ng mga ito. Marami sa mga Cessna na ito, gaya ng isinulat din sa mga libro ni Alan D. Abreu, ay lumalapag sa gitna ng mga taniman, ibig sabihin, mismong sa gitna sila lumalapag. Walang problema. Ang mahalaga ay hindi mawala ang kargamento, pagkatapos, kumusta naman ang paglapag? Sa madaling salita, tama. Tama. Exacto. Mirko, may tanong akong interesting. Di ko alam kung gusto natin pag-usapan. Sa tingin ko, pwede natin pag-usapan kung para sa lokal na konsumo sa Brazil o mas para ito sa eksportasyon. Nakatira ako sa Brazil, hindi kasing tagal ni Francesco, pero nakatira ako sa San Paulo. Sa San Paulo, may Cracolandia. Alam naman natin na mayroong iba't ibang uri ng konsumo. Siyempre, sinasabi ko lang ito sa simpleng paraan tulad ng mahusay na paliwanag ni Francesco. Ang mahal na produkto ay inilabas. Ang produktong lokal na kinukonsumo ay iyong tira-tira at makikita rin talaga ang mga epekto ng produktong ginagamit sa loob ng bansa. Ang mahal na produkto na maaring ibenta sa Estados Unidos o maaring ibenta sa Europa at binabayaran ito sa euro, sa euros, euro, sa euros at sa dolyar lumalampas sa binabayaran sa reais, sa madaling salita. Tapos, basura ba o hindi, Francesco? Oo, ganun talaga. May kabalintunaan. Doon nila ginagawa. Pero sa'yo, napupunta yung pinakamasamang produkto. Sabihin na lang natin, yung pinakamagandang klase ng ipinagbabawal na gamot, ilagay na lang natin sa ganung paraan. Napupunta yan sa merkado sa ibang bansa maliban sa maliit na bahagi na syempre naiiwan para sa lokal na merkado. Para sa mga kayang bumili nito, Para sa mga elite, syempre, ang mga elite. Kaya, sa pagsagot sa tanong, oo. Ang Brazil ang pangunahing daanan ng cocaine mula silangang South America patungong Europa. Pero hindi lang iyon, dahil kasalukuyan pa itong ginagawa. Nasulat ko na ang tungkol sa isyung ito sa blog ko at nagbigay rin ako ng isang panayam noong nakaraang taon ng isang pahayagang Brazilian. Ilang taon nang ginagawa ang biocyanic route. Ang biocyanic route ay mag-uugnay, sa madaling salita, mag-uugnay sa baybay ng Atlantiko papunta sa baybay ng Pasipiko. Ngayon, may isang bagay na sa tingin ko ay seryoso. Ibig sabihin, seryoso talaga. Isa itong side effect na mabigat. Isang bahagi ng biocyanic route na ito ay dumadaan sa mga teritoryo ng PSE, dahil dumadaan ito sa Santos. Nagsisimula ito sa Santos, umaabot sa Mato Grosso do Sul, kaya sa rehiyon ng gitnang kanluran ng Brazil, at pagkatapos ay papunta sa Chile, umaabot sa mga pantalan ng Iquique at Antofagasta. Ang hula ko ay gagamitin ng PSE ang rutang ito para dalhin ang ipinagbabawal na gamot doon. Ibig sabihin, para ipadala ito mula sa baybayin ng Pasipiko at makarating sa Oceania at sa malayong silangan. Ito ang aking palagay dahil mayroon silang organisasyon na kayang harapin ang lahat ng ito. May isa pa akong gustong sabihin, ang Chile ay walang mahahalagang katutubong kriminal na organisasyon. lalo na sa Australia kung saan may mataas din ang kakayahang gumili. May nais akong sabihin tungkol sa lokal na konsumo. Dahil ngayon sa PC, karaniwan na makarating ay ang China. Galing ito sa Brazil papuntang Australia, dumadaan sa Atlantiko, ibig sabihin ay ibebenta ito sa Australia ayon sa datos ng 2021 sa humigit kumulang $60,000 kada kilo, kaya napakamahal nito. Francisco, may tantiya ka ba kung magkano ang halaga ng mega trafficking na ito mula South America, pati buong Amerika?
Sasabihin ko pa lang, meron ka ba? Ang halaga ay Malalaking numero. Ano bang pinag-uusapan natin? Daan-daang milyon ba ito? bilyon o dandan. Bilyon. Grabe mga pare, nasa mga 70,000 tayo. Bibigyan ko kayo ng numero na ibinigay sa akin nung nakaraang taon ng isang miyembro ng PSC na noon ay Pebrero 2025. Sinabi niya sa akin na ang presyo sa Europa ay 24,000 euro kada kilo. Alam ko na mula noon hanggang ngayon, alam ko mula sa iba pang mga pinagkukunan na direktang konektado sa mga miyembro ng PSC. Sa Bolivia, bumaba ito sa 14,000 euro kada kilo nitong mga nakarang buwan. Kaya nga, sa katunayan, hindi nagkataon tulad ng isinulat ko sa aking blog sa Latino Americano, isa sa mga huli, ang pangalawa sa huling artikulo na isinulat ko ay batay sa isang pinagkukunan na nagbigay sa akin ng impormasyon. Mukhang pumapasok na rin ang mga grupong Moroccan na galing mismo sa Morocco sa mismong kalakalan ng cocaine. Dahil ang presyo ay pabor sa kanila. Sa puntong kaya nilang kumbaga isantabi ang hashish na siya nilang pangunahing kinakalakal noon at magpukus na lang dito sa iba pa. Hindi ko tinutukoy ang presyo ng hinaluang droga, Francesco, kundi ang laki at mismong kalakalan. Ang bilang na meron ako sa antas ng reyon, hindi ng PSC, kaya sabihin na natin kasama dito lahat ng grupo. Hindi natin tinatalakay ang halagang mas malaki pa sa GDP ng Ecuador. Ang tinutukoy natin ay $90 bilyong kada taon. Pinag-uusapan natin ang mga halagang napakalaki, talagang gumagalaw. Isa, pero hindi ko alam kung hawak mo ito ngayon. Nagpadala ako ng isang slide na nagpapakita rin kung saan napupunta ang lahat ng terang ito dahil dumadaan din ang terang ito sa buong kadina ng produksyon. Ng korupsyon, lahat ng lagay na kailangang ibigay, ang mga armas na kailangan bilhin, kaya talagang merong anti-cost. Slide, ipaliwanag mo. Sige, una sa lahat, kailangan nating isipin na para sa isang sistemang kasing komplikado ng inilalarawan ni Francesco, manatili muna tayo sa Brazil. Napagtatanto natin kung gaano karaming mga hukom, pulis, sentrong pangkalusugan, halimbawa mga kawani, negosyo, ang kailangang likyen, mga bangkero at iba pang maliliit na grupong kriminal na nagtatrabaho. Paano para sa'yo kailangan gawin ang mga ruta? Merong isang napakalaking ekosistema ng trabaho, isang malaestadong umiiral sa ilalim ng mga kartel na ito. Nagsimula tayo sa larawan na binanggit ni Francesco, may 8 tao sa kulungan. Dayon, kailangan ninyong isipin ang isang napakalaking holding, ibig sabihin isang napakalaking korporasyon na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong tao. Parang literal na isang malaestado ito. Kaya lahat na nakikita ninyo dito ay isang pangunahing organisasyon na may mga kaakibat na organisasyon sa parehong bansa o sa ibang mga bansa na kailangan pa rin bayaran, na gumagawa ng bahagi ng trabaho, tapos may bahagi pa ng lohistika, ng mga infrastruktura, at pagkatapos ay may bahagi pa ng korupsyon. At may mga suweldo rin kailangang ibigay sa lahat ng taong nagtatrabaho sa estado, pero sa totoo lang ay may pangalawang trabaho dahil nagtatrabaho rin sila para sa mga organisasyong kriminal na ito. Halimbawa, binabayaran nila hindi lang ang mga tauhan ng seguridad at pulisya, kundi pati nagtatrabaho sa kulungan at militar. Ang mga bangkero, kung napanood ninyo ang Scarface, kumukuha sila ng 10% para ilagay ang pera sa bangko para labal ito. Siyempre, ngayon ay medyo parang mga peking kumpanya na. Ayan, ang mga kriminal na grupo, interesante na, ang mga kriminal na grupo ay nasa parehong antas ng mga bangkero. Gustong-gusto ko yung bagay na yan. Tapos may isang bagay pa, Mirko, mahalagang sabihin. Pinag-uusapan lang natin ang mga grupong kriminal na ito tungkol lang sa kalakalan ng droga. Pero ngayon, sa PSS, Francesco, siyempre, kailangan din natin ma-realize na ang mga grupong kriminal na ito ay sobrang na-diversify na ng kanilang mga operasyon. Kaya pinag-uusapan din natin ang trafficking ng iba pang bagay tulad ng gasolina, depende sa bansa, trafficking ng tao, at mga migrasyon. Nitong mga huling taon sa Rion ay sumabog talaga.
At ito ay lumika ng iba't ibang mga daanan kung saan ang mga mafia, lalo na yung konektado sa mga organisasyong kriminal na ito, ay kumita ng malaki. At pagkatapos, kontrol sa teritoryo na depende sa mga bansa ay nakikita bilang hadlang ang presensya. Kung ang mga katutubong mamamayan at komunidad na may lahing Aprikano na patuloy na nagdurusa sa walang pinipiling karahasan ng mga grupong ito dahil sa kawalang parusa. Sa katunayan, ilang araw lang ang nakalipas ay naglabas ako ng isang panayam sa isa. Marahil isa sa pinakamahalagang kinatawang pampulitika ng mga kilombola sa Brazil, si Selma de Aldina. Tulad ng sinabi, nagkwento siya sa panayam tungkol sa pagpatay kay Mai. Benedetti nagkaroon ng paglilitis noong 14 ng Abril at parehong nahatulan ang gumawa ng krimen at ang lagutos nito. Dahil ang mga chilumbola na mga inapo ng mga inaliting tao na dinala sa kanilang tahanan, sa Africa, Chilombo pagkatapos sa dagat kung hindi man ay may siyam na libong na komunidad na nakakalat sa buong teritoryo ng Brazil, lalo na sa mga rural na lugar, sila ang nagtatanggol sa lupa, ang lupang madalas na kailangan ng mga kriminal na organisasyong ito. Para sa iba't ibang dahilan, gaya ng pagiging ruta ng pagdaan o pagtatayo ng isang negosyong pantakip para maglaba ng pera. Kaya lahat ng ito, para sa akin, ito ay tungkol sa karahasang may kinalaman sa lupa na halos kapareho ng ginagawa ng mafia. Hindi lang ito tungkol sa bentahan ng droga. Kundi ito rin ay tungkol sa presensya sa isang teritoryo. Kahit ano paman, pilat, pera. Tanong para kay Francisco, maaari mo bang ipaliwanag kung paano ka nagkakaroon ng mga contact, mga source nang walang nagiging masamang epekto? Isa. Bakit kailangan makipag-usap ng mga ito sa mamamahayag o mananaliksik at magpakilala? Hindi sila So, Malaki ang bahagi ng trabaho ko sa social networks mismo. Kaya hinahanap ko ang mga tao na maaring maging mga kawili-wiling source o hinahanap ko ang mga tao na maaring maging contact para makarating sa mga kawili-wiling source. Mayroon ding isang bagay na dapat sabihin. Isang kakaibang katangian ng PSS ay ang PSS ay mahilig magpasikat bilang isang organisasyon. Kaya gusto nila. Ito ay sinabi sa akin ng isang kaibigan ko, maraming taon nang nakalipas, na siya rin ay sumusulat tungkol sa PSS. Gusto nila na pinag-uusapan sila. At sa katunayan, kapag naglalagay ako, basta, lalo na may isang artikulo tungkol sa PS na nilagay ko ang cover sa Instagram. At yon, lahat isang serye ng mga subtitle. Halimbawa, kung napanood nyo ang lungsod ng mga anghel, may kwento doon ng binatang laging litratista. Isang beses napunta siya sa gitna ng kalsada kasama ang barkada. Nang makita nilang may dala siyang kamera, nag-post sila at nakakuha siya ng napakagandang mga litrato, parang isang malaking scoop. Pero gaya ng sinabi ni Conde Uduku, ang kayabangan ay nauuna sa pagbagsak. Kasi para sa akin sumusobra na sila, kaya meron silang pakiramdam na hindi sila matatalo sa mga oras na to. Mahilig silang magsalita, mahilig silang magkwento sa'yo ng mga bagay, pero may mga nagsabi rin sa akin hanggang sa isang punto lang. Tapos sinabi nila na mula dito, hindi na nila ako pwedeng sabihan ng kahit ano. Dahil kung hindi, ako rin ang magsasabit sa sarili ko. Dahil baka mag-post ka ng ilang bagay, o kaya naman ay may mga nagsabi sa akin na huwag kong i-post ang ilang impormasyon. Hindi ko yon ipinost. Doon na natapos yon at pinrotektahan ko ang source ko hanggat tumagal yon. Pagkatapos, bukod sa mga kontak na ito, syempre narikipag-usap din ako sa mga kasamahan kong mamamahayag na Brazilian, sa mga kaibigang pulis na Brazilian at sa mga kaibigang piskal na Brazilian. Kaya mula doon, lumalabas ang buong larawan, kumbaga may mga impormasyon na lumalabas, may mga rekonstruksyon at ebay. At saka, ang trabaho sa PS ay araw-araw na gawain. Kaya kung nangyari na may mga informante na naaresto, ibig sabihin hindi na sila magagamit bilang mga informante. Maghahanap, makikipag-ugnayan, mag-uusap, tapos nandun na lahat. Ina-adapt ko talaga ang estilo ng mga Brazilian, yung tinatawag nilang jetini o brasilero. Kaya lumalapit ako ng may paggalang.
Nagtatanong ako at malaki ang respeto nila sa katotohanang isa kang mananaliksik, isang guro na sumusulat ka tungkol sa kanila. Pero sumusulat ka tungkol sa kanila mula sa pananaw ng pagsusuri, hindi bilang basta daldal lang. Sino nga ba ang lalaban sa kanila? Ang hukbo ng Bolivia, pero mas marami silang pera, tao at armas. Sa totoo lang, ang problema ay ang PSS ay may tinatawag kong reserbang hukbong kriminal. Kung gagamitin ang salita ni Marx, halos walang hanggan. Sa ibig sabihin, saan ba talaga nagsimula ang PSS? Nagsimula ito mula sa napakalalim na panlipon ng pagbubukod na dala-dala ng Brazil mula pa noon. Isang uri ng pamana ng pang-aalipin. At ang mga kulungan sa Brazil ay para, daya ng sinasabi sa Brazil, para sa mga mahihirap, itim at mga taga-periferya mahihirap, mga may lahing Aprikano at mga taong nakatira sa mga gilid ng lungsod. Ang PSS at lahat ng organisasyong kriminal sa Brazil ay hinanap talaga ng mga gobernador. Parang naghanap pa sila ng ilaw para makita. Ang mga Brazilian, ang Estado ng Brazil, ang mga institusyon ng Brazil. Ibig sabihin, yan ay produkto ng mga siglo ng panlipunang pagbubukod. May isa pa akong gustong itanong sa inyo. Dahil sa mga nabuo ng armadong grupo, malaki ang pera na umiikot, pinabayaran pa ang mga lokal para magtago at gumagawa ng pandilinlang. Kunwaring pagpapaganda sa mga baryo para makuha ang katahimikan ng mga tao. O yung katotohanan na sa gitna ng mga gubat, halos hindi na nila kailangang gawin ang ganitong mga bagay. Itinatago nila lahat para sa kanilang sarili. Ang pagtatago, Pagdating sa organisadong krim sa Brazil, mas malamang na hindi kaysa oo. Ibig sabihin, ang mga matataas na leader ng PSS, pati na rin ang mga kilalang tao sa organisadong krimen sa Rio de Janeiro. Mula sa mga organisasyon tulad ng Komando Vermelho at Tercero Komando Puro, ang mga pinuno ay nakatira na ngayon sa mga maranyang lugar. cioè Ang pamilya ni Marcola ay nakatira sa isang napakalaking villa sa distrito ng Alphaville na isang lugar, isang gated community gaya ng tawag nila, kung saan nakatira ang mga sobrang yaman. Ang pamilya ni Marcola ay nakatira sa Alphaville. Ang anak ni Marcola ay hindi na pupunta sa mga liblib na lugar ng San Paolo, pumupunta siya sa Pinheiros. Ibig sabihin, sa Alphaville siya napupunta. Mataas na burgesya, pinakamataas na burgesya ng San Paulo. Itong mga tao, itong mga pamilya ay nagawa na ng mga pamilyang ito ang panlipunang pag-angat na kaya nilang maabot. Dahil sa kalagayan ng lipunan sa Brazil, sa organisadong krimen lang nila ito naabot. Mukhang kakaiba, pero ganun talaga. Hindi ko alam. pero kung ganun sila kasikat, Diego, kung ganun sila kasikat, di ba? Bakit ako nga, halimbawa, ngayon ko lang unang narinig ang tungkol sa PSS. Kung gusto talaga nilang makilala, paano nangyari na mas kilala ko pa ang Yakuza o ang pamilya Gambino? perché in Italia da poco, Kasi dito sa Italia, pinag-uusapan natin ito. Hindi natin ito pinag-uusapan sa mga channel, o malaki itong channel na to, pero hindi natin ito pinag-uusapan sa mga pinakamalalaking channel. Gusto nilang makilala pero hindi pa rin talaga sila lumalabas o sumisikat sa pelikula sa ganitong aspeto, di ba? Diyos ko, sa Netflix halimbawa, makikita mo ang seryeng Earmouse na tungkol sa PSS. Sa PSS na wala na ngayon, ang orihinal na PSS, ang PSS kung paano ito dati. Kaya walo pa rin ang natitira. Hindi, na yon ay pinag-uusapan na natin ang libu-libong tao. Pero hindi alam kung sino ang mga pinuno. Alam lang ang estrukturang lumika rito, pero ang mga kasalukuyang namumuno, hindi. Alam kung sino ang mga kasalukuyang pinuno. Oo, ang sintoniya. Lahat ng pinakamataas na sintoniya ng PSS ay naitala na ng mga ahensya ng seguridad ng Brazil. Alam ang lahat, karamihan sa mga taong ito ay nakakulong na.
Yung mga hindi nakakulong ay karamihan ay nasa Bolivia ngayon at ilan ay nasa Paraguay. Pero nitong mga nakaraang taon, marami ang lumipat mula Paraguay papuntang Bolivia talaga. Diego, ayan, kung hindi ay hindi na tayo makakaalis kasi 1 oras at 20 minuto na tayo. Kaya kailangan na muna kitang putulin dito. Hindi. Ganito, gusto ko sanang sabihin sa'yo ang isang bagay muna. Kasi una sa lahat, nag-uusap na tayo ng 1 oras at 20 minuto para lang subukang ipaliwanag ng kaunti ang mga detalyeng ito. Pero saan ka makakakita ng mainstream media sa Italia na bibigyan ka ng 1 oras at 20 minuto para pag-usapan ito? Wala. Hindi ito lang pag-uusapan dahil komplikado. Lagi kong sinasabi, Francesco, na may responsibilidad tayo sa ganitong pagiging komplikado. Hindi pwede magsalita ng basta-basta. Kailangan mong magpaliwanag at gumawa ng tamang koneksyon. Kaya kaunti lang ang nakakaalam. Siguro dahil hindi madalas dumating ang mga pelikulang Brazilian. Pero tulad na sabi ni Francesco, marami talagang pelikula. Bukod pa sa Tropa d'Elite, na tumatalakay mismo sa sitwasyon sa kasamaang palad ay napakasama kung paano gumagana ang BOPE. In determinate comunidad, que no le llamamos favelas. Oo, na sila ay mga komunidad na mas hindi pinalad. Tama, kasi yung interview, ipinadala ko sa iyo yung interview sa Instagram, yung pinost ko sa Paese. Bakit isang interview tulad ng pinost ko sa Paese? Sa Italia, hindi ko ito pwedeng ilatala kasi bago ko ito mailatala sa Italia, kailangan ko munang gumawa ng 5 iba pang artikulo na nagpapaliwanag kung sino ang mga kilombolas. Pagkatapos ko magsulat ng 5 artikulo tungkol sa mga kilombolas, tsaka ko lang pwedeng interviewin si Selma de Aldina para ipaliwanag ang mga pangyayari. Naalala mo ba, Francesco, nung nangyari yon sa kasamang palad, pati ang pagpatay sa 2 mamamahayag, sa totoo lang, isa ay mamamahayag at ang isa naman ay cameraman. Isa ang aktivistang Brazilian, Don Phillips at Bruno Pereira. Nasulat na natin siguro, ako at ikaw at ewan ko kung ilan pa. Sinubukan nating alamin pa ng mas malalim ang usapin pero wala talagang lumalabas na bago. Dahil ang dami talagang dapat pag-usapan. Kaya naman Mirko, saludo ako sa iyo dahil nagbibigay ka ng mahalagang serbisyo para mapag-usapan ito. Tama, kailangan ko maintindihan. Gusto ko talagang maintindihan ang mga bagay. Kaya magtatanong ako. Bukod sa mga pangalan na alam natin, sina El Chapo, Pablo Escobar at ang kartel ng Medellin. Siya nga pala, isa pang trivia. Hindi ko alam kung alam ninyo, pero ngayon, ang Colombia ay kumikilos. Tapos pupunta ako sa Ecuador kasi nandun tayo sa hangganan ng Colombia. Ang Colombia ay gumagawa ng mga agarang hakbang para sa mga hipopotamo. Ganito, si Pablo Escobar, nung ginawa niya ang kanyang sikat na hacienda na puno ng mga hayop, hacienda para sa mga kabataan. Hindi, Yon ang hacienda. Nakapunta na ako doon. Ilang beses na ako nanirahan sa Colombia, kaya nakita ko na yon. At hindi. Teka, kasi sinasabi natin to pero hindi naman lahat alam ang kwento ni Pablo Escobar. Kaya hindi nila maintindihan. Umabot sa puntong lahat ay nakipagkasundo sa gobyerno at nagtayo siya ng sariling kulungan kung saan ginagawa niya ang gusto niya. Meron pa siyang mga gwaldiya ng gobyerno na nagpoprotekta sa kanya laban sa iba. Noong 1990 sa ilalim ng pamumuno ni Cesar Gaviria na bagong halal noon, si Pablo Escobar ay gumawa ng kasunduan sa gobyerno ng Colombia at itinayo niya ang sarili niyang kulungan. Pumasok siya roon bilang isang bilanggo. Pagkatapos nito, noong unang bahagi ng Hulyo, 1972 sa kulungang ito, ay papatayin niya ang 2 tauhan niya mula sa kartel ng Medellin, sina Gerardo Chico Moncada at Fernando Galliano. At pagkatapos nito, matapos ang dobleng pagpatay na ito, sinubukan ng Estado na ilipat si Escobar sa isang totoong kulungan. Hindi naging matagumpay ang pagsubok na ito dahil si Escobar ay armado hanggang sa mga ngipin sa kulungang ito. At noong ika-22 ng Hulyo, 1972 dahil siya mismo ang nagpagawa ng kulungan. Siya at dahil iniwan niyang hindi sinemento ang isang bahagi ng pader sa labas, sinipa niya ang pader at nakalabas siya, si Escobar at ang iba pa naroon sa loob. Ipinatayo niya ang katedral dahil ang layunin ay hindi siya maipa-extradite sa Estados Unidos. Yon ang malaking alalahanin ng mga narcos noong panahong yon.
At may isa pang nakakatuwang bagay, may video pa noong bakep. Tandaan ninyo na si Pablo Escobar ay sumubok din sa larangan ng football. Bumili rin siya ng isang koponan ng football na siyang nagwagi rin sa regional na antas. At sa koponan ito ng football, ang goalkeeper, naalala niyo ba siya? Siguro daw maalala niyo si Higuita, ang goalkeeper na kilala bilang Scorpion. Ngayon, siya sa isang punto, si Higuita, Kaibigan siya ni Pablo Escobar. tama. Pero nung pinuntahan niya siya sa katedral, may video talaga na naghihintay sa labas ang mga mamamahayan at tinanong siya, pero Higuita, saan ka pupunta? At pupuntahan ko ang patron, tinatawag talaga nila siyang patron. Kaya dun siya nasuspinde at tinanggalan ng pagkakataon na makapaglaro sa pambansang koponan ng Colombia. Bakit siya pinupuntahan? Ang boss habang nilalapitan si Pablo Escobar sa loob ng katedral. Ang Colombia sa mga ganitong sitwasyon ay talagang kamangha-mangha. Huwag nating sayangin ang oras. Hindi ito walang hanggan, Diego. Ecuador. Ecuador. Sige, Ecuador. Sabihin na natin, Ecuador ay isang bansa na talagang malapit sa akin dahil tumira ako doon ng matagal, mahigit 2 taon. Tapos ilang beses pa akong bumalik doon. At ang Ecuador, gaya ng sinabi ni Francesco, ay isang bansa na may sa kasamaang palad, napasok ito sa spiral ng karahasan itong mga taon. Kaya kailangan nating pag-usapan ang Colombia. Ito ay isang bagay na marahil ay pinag-uusapan at nalalaman lama ng mga gumagawa ng espesipikong pagsusuri tungkol sa mga aspetong ito. Pero noong 2016, nagkaroon ng makasaysayang kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng FARC, ang revolusyonaryong armadong prente ng Colombia na nabuo noong dekada 50 na nauwi sa isang napakahabang digmaan. Na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin. May mga grupo na hindi tumanggap sa kasunduan ng kapayapaan pero sa pangkalahatan, ang FARC ay nagsimulang mag-disarma noong 2016 at nilagdaan ang mga kasunduang ito ng kapayapaan. Nabuo ang proseso ng muling pagsasama ng 10,000 dating miyembro ng FARC sa lipunang Colombian. At sa isang punto, Mirko, ang buong lugar na yon na nagsisilbing hangganan sa pagitan ng Colombia at Ecuador kung saan hindi umiiral ang estado ng Colombia, hindi talaga umiiral. At lalo na ang lugar ng Putumayo, kaya yung bahagi sa kanan kung saan nandun din ang hangganan sa Peru, yung mga lugar na yon ay napakahirap marating, lalo na yung bahagi na sinabi ko sa iyo na kanan, mga bahagi ng Amazon. Sa totoo lang, sasabihin ko na, sa totoo lang, ang teritoryo ay kontrolado ng mga grupo ng iba't ibang batalyon ng FARC. Sa Puerto Leguizamo, La Hormiga, doon nag-ooperate ang ika-48 prente ng FARC. Noong nagtatrabaho ako sa hangganan, ako ay nasa Ecuador, dito sa Sucumbíos, minsan dumarating ang Prente Taclumpot, isa na siyang prenteng disiplina para ayusin ng kaunti ang mga bagay ayon sa mga patakaran na ipinapatupad ng FARC bilang parang estado. Kapag may mga kasunduang pangkapayapaan, sa isang punto, itong mga lugar na ito, umatras ang FARC kaya wala ng presensya ng parang estadong ito. Pero hindi naman dumarating ang estado, ibig sabihin umaalis ang FARC pero hindi naman pumapasok ang estado. At ang mga lugar na ito ay talagang napaka-produktibo. Pagdating sa mga taniman ng coca, marami Ecuadoriano ang tumatawid ng ilog. May ilog San Miguelo, ang ilog Putumayo, mga katubigang pinaghahatian ng dalawang bansa, tumatawid sila ng ilog para magtrabaho sa isang araw. Sa kanan, makikita mo ang dalawang ilog, San Miguel at Putumayo, kung saan may bangka dahil pwede itong daanan. Mahalagang tandaan na dito, may mga bangkang pwedeng lumubog o pumunta sa ilalim ng tubig. Mga bangka ito na binili ng Colombia sa pamamagitan ng Plan Colombia, kaya pinundohan ng Estados Unidos para armasan ng hukbong sandatahan ng Colombia. Nakita ko ito at napunta ako sa isang bangka na naglalakbay ka sa ibabaw ng tubig at sa isang punto makikita mong dumarating ka sa isang ilog na hindi naman dagat. Isang ilog, isang dambuhalang barkong pandigma ng hukbong sandatahan ng Colombia. Parang pelikula, hindi ko yan na naising maranasan ng kahit sino. Nang tumigil ang FARC sa pagkontrol sa teritoryong ito,
nagsimulang magkaroon ng malalaking pagpasok ng mga pansamantalang organisasyon. Ang mga gang sa Ecuador ay naroon na, lalo na sa bahagi ng baybayin. Pero mas maliit ang saklaw nila noon, mga lokal na gang lang sila, mga gang na walang koneksyon sa ibang bansa. Lalo na sa lugar ng Guayas, Guayaquil, isa ito sa mga pinakamarahas na lungsod. May mga mabilis ang kidnapping, may mga pag-atake at kung ano-ano pa. Sa lugar na tinitirhan ko, matagal nang may mga kaso ng kidnapping. Lalo na tungkol sa iba't ibang mga hakbang na nabanggit ko kanina, na ginagamit din ng mga grupong nagbebenta ng droga para kumuha ng pera. Kapag binanggit ang FARC, dapat tandaan na nagsimula silang pampulitikang gerilya noong dekada 50, pero nagbago rin sila kalaunan. Sa Irlanda, di ba? Para sa isang plano, oo. Sa mga estrukturang kalaunan ay gumamit din ng ipinagbabawal na gamot. Hindi. Hindi kailanman nagkaroon ng pagsamsam. Para naiintindihan ko lang. Ang huling bagay, para sabihin na nitong mga nakaraang taon, pagkatapos na mabuo ang puwang sa kapangyarihan. Ang FARC na kumikilos sa Ecuador, nagkukontrata o sila mismo ang gumagawa ng trabaho. Itong maliliit na mga lokal na armadong grupo, itong maliliit na lokal na gang. Sa isang punto, nung nawala na ang FARC, dumating ang iba pang mga grupong sangkot. At sino ang dumating? Dumating ang mga kartel mula sa Mexico na ngayon ay nag-aagawa ng teritoryo sa Ecuador, inaarmasa ng iba't ibang organisasyon. At kaya ang digmaan na meron tayo sa Mexico sa pagitan ng kartel ng Sinaloa at Jalisco. Nueva Generasyon, meron na rin tayo ngayon sa Ecuador sa pamamagitan ng mga ikatlong panay. Kaya iba't ibang grupong kriminal ang nagtatangkang kontrolin ang mga teritoryo, lalo na ang mga pangunahing pantalan. Yung sa Guayaquil, pero hindi lang doon kasi may mga sponsor na nagtutulak sa kartel ng Sinaloa at Jalisco, Nueva Generasyon. Kaya mayroong isang. Proxy war sa Ecuador sa ngayon. Kaya gusto nilang gawin ang parehong galawan doon. Ibig sabihin, siguraduhin na sila ang may kontrol sa produksyon at pagkatapos ay dalhin yon pataas. Napansin ko na habang sa kabila sa Bolivia, ang trafficking ay papunta sa Brazil, mga pantalan ng Brazil at Argentina. Dito naman ay ginagawa sa Peru at Ecuador at lahat ay papunta sa Mexico. Pinili nila ang baybayin kaya dito nila dinadala ang kanilang digmaan. Sinasabi ko sa iyo, gustong kontrolin ng mga kartel ng Mexico ang mga pantalan na ito dahil dito sila magkakaroon ng direktang koneksyon papuntang Mexico. Ang Mexico, tulad ng nabanggit, may interesanting tanong kanina tungkol sa fentanyl. Naniniwala rin ako, Francesco Azardo, sa isang bagay. Ang pagbaba ng presyo ng substansya niyon, gaya ng nabanggit natin kanina, sa Europa, malamang ay epekto rin ng paglaganap ng fentanyl sa Estados Unidos. Na alam natin na 50 beses na mas nakaka-addict, kumbaga, kaysa heroin. Ibig sabihin, nagdudulog ito ng 50 beses na mas matinding pagkalulong kaysa heroin. Na gumagamit ng iba't ibang sangkap na binibili sa China, pero pagkatapos ay ginagawa para sa Mexico. Mas mahal o mas mura ba ang fentanyl kumpara sa cocaine pagdating sa kompetisyon? Hindi, mas mura ito. Kaya siguro yun din ang dahilan kung bakit bumaba rin. No? Meron din mula sa Sabihin na ang fentanyl. isang sobrang produksyon ng coca. Kaya marami ang dumarating, marami ang napoproduce, kaya bumaba rin ang presyo dahil dito. Oo, kasi sa Colombia, yung mga grupong hindi pumayag sa mga kasunduang pangkapayapaan noong 2016 o yung bumalik sa armadong pakikibaka matapos ang kasunduan, ay nagdesisyong lumaban muli na tinatawag ng mga disidente ng FARC. Mga grupo ito na magkakaiba na kumikilos sa iba't ibang lugar at dahil wala ng sentral na pamunuan, bawat isa ay kailangang kumita ng pera. Gaya ng sabi ni Francesco, wala nang iisang namumuno sa produksyon. Lahat ay nagsisikap mag-produce at magbenta ng mas marami hanggat kaya. Kailangan din ng kita para kontrolin ang teritoryo at makipagdigmaan sa iba. Ganon din, halimbawa, patuloy pa rin kumikilos ang ELN, ang Hukbong Pambansang Pagpapalaya, kasama ng mga grupong gumagalaw sa lungsod, ang BACRIM o iba pang mga grupo.
At ang Clan del Golfo na iba pa na kumukontrol sa isang napakahalagang bahagi ng teritoryo ng Colombia. Sa Colombia, hanggang ngayon patuloy pa rin tayong nagsasalita tungkol sa halos 20,000 katao na may arma sa buong bansa. Pinag-uusapan natin ang napakalaking bilang, 20,000 armadong tao na nakakalat sa teritoryo na hindi bahagi ng regular na hukbo. At saka halimbawa, No, prima di sì, sì. passare Marami sa kanilang sumali sa hukbo na naging bahagi ng regular na hukbo na naging bahagi ng isang regular na hukbo. come io in giro. Ang paggamit ng VPN ng mga contact bago kumonekta, ito ang pinakamagandang pagpipilian para maprotektahan mo sarili mo at para maprotektahan din sila. Bukod pa dyan, napakaraming server sa buong mundo at gamit ang VPN, makakakonekta ka kahit mula sa mga bansang may pagbabawal. Halimbawa, nangyari ito kay Locatelli sa Syria. Nangyari rin to sa isa pang mananaliksik sa Armenia na kailangang kumonekta sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan. At ang tanging paraan para magawa ito, kasi kung maglalogin ka sa bangko mo, tapos makita nilang nasa kakaibang lugar ka, hindi ka nila papayagan. Kung gagamit ka ng VPN, kahit may mga lugar na nagbablock nito, dagdag proteksyon pa rin ito. Dagdag pa, pinoprotektahan at sinusuportan nyo ang channel. Kasi gaya ng sinabi rin nila na nagsasaliksik tungkol sa mga ganitong bagay, hindi naman lahat ay tumututok sa mga isyong ito. At kung kaya nating tutukan ito, kahit na hindi talaga ito isang mainstream na paksa dahil nga may mga sponsor. Kaya, kumbaga, pwede nating hindi masyadong intindihin ng views. Narito ang QR code na maaari ninyong iscan, makakuha kayo ng 60% na diskwento at makikita ninyo ang link sa description at sa chat. Ito ay suporta para sa inyo at ako ang sasalo ng risk sa pagdala ng mga hindi mainstream na paksa gaya ng episode kay Policeni tungkol sa digmaan sa Sudan. Ayos lang kahit hindi umabot ng 100,000 na views, pero iba talaga ang mga paksang ito na isinasama natin sa usapan. Pati na rin ang mga nangyayari sa pagitan ng Mexico, Amerika at ang giyerang ginagawa ni Trump. Sa mga ganitong kalakaran na nagiging mabigat na rin sa Amerika. Makikita inyo sa mga sikat na video ng zombie na nabanggit ko kung paano konektado minsan ang mga bagay-bagay. Pinag-uusapan natin ang kalakalan ng droga sa South America, North America at iba pa. Naalala nyo ba nung gusto ni Trump ang Greenland? Oo, parang kahapon lang. inisip ko nga yung video na yan, Mirko. Inisip ko talaga yung video na yon. Sa Greenland, niloloko ng mga tao ang mga Amerikano sa paggawa ng video ng mga Amerikano na parang zombie dahil sa fentanyl. Na para bang sinasabi nilang kung ito ang kulturang gusto ninyong i-export, hindi ito magandang tingnan. Makikita nyo na parang magkakaugnay ang mga epekto na hindi natin kayang palaganapin. Mirko, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon para sa aking sariling patalastas para lang magpaalala? Hindi ako pwedeng mag-promote ng sponsor. Bilang sponsor, hindi ako pwedeng mag-promote ng ibang bagay. Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi. Tungkol lang sa Instagram ang sinasabi ko. Tungkol sa Instagram, ang gusto ko, oo, syempre. Kung gusto nyo pa ng dagdag na impormasyon o sundan ako, ikatutuwa ko yon. Sa social media kasi sinusubukan namin ilapit ang mga ganitong paksa. At dito sa Italia, hindi madali yan. Pwede nyo akong sundan kung gusto nyo sa Instagram para rin masagot ko kayo ng pribado sa iba pang mga tanong na maaring meron kayo. Pwede nyo akong sulatan. Si Mirko na rin ang maglalagay ng link sa mga komento para kung gusto nyo, pwede nyo ako sundan. At heto na, walang iba kundi ang infografiko ng ELN. Tara na. At panghuli, isang bagay tungkol sa Colombia kasi interesante ang nangyari sa kasaysayan ng Colombia dahil nagsimula tayo sa mga kartel na malalim ang ugat sa loob ng lungsod. Kaya Medellin, Cali, tapos ang huli ay Norte del Valle. At sa tingin ko, itama mo ako kung mali ako, Diego. Nitong mga nakaraang dekada ay nagkaroon ng paglipat sa kanayunan ng organisadong krimen na konektado sa kalakalan ng droga. Ang Colombia ay patuloy na nagbabago kasi ngayon meron tayong presidente, si Petro, na sa totoo lang ay paalis na, isa siyang presidente.
Mayong taon, eleksyon kaya unang beses sa 200 taon na kaliwa ang namuno sa Colombia. Itinatag noong 1821, mas matanda pa itong republika kaysa sa Republika ng Italia. Unang beses na nagkaroon kami ng ganitong klaseng presidente, kung hindi niyo natatandaan, pero sa unang taon niya, puro talumpati lang siya sa international na antas. Sa UN, sinabi niya na natalo tayo sa laban kontra droga, kaya dapat baguhin ang ating paraan ng pagharap dito. Kaya sinimulan niyang ipalaganap ang ideya ng ganap na kapayapaan at sa ganap na kapayapaan. Hindi lang ito tumutukoy sa makasaysayang grupo tulad ng LN, kundi pati sa armadong grupo gaya ng Clan del Golfo at iba pa. Kaya nagkaroon ng sulod-sulod ng mga usapan, mga punto ng pagkakasundo, pero higit sa lahat, mga punto ng banggaan sa mga grupong ito. At tukol naman sa aspeto ng ruralisasyon, dito mahalaga ang pagkakaiba. Si Francesco ay napag-aralan mo ng mabuti. Ang mga kartel tulad ng kartel ng Cali, tulad ng kartel ng Medellin, ay particular na nakatali sa mga lungsod. Napadala ko sa iyo ng 3 slide, Mirko, ng Cali, Bogota, at hindi ko na maalala kung anong isa pang lungsod. Makikita natin na sa antas ng lungsod, may mahahalagang pagkakaiba ng mga gang na kumukontrol sa iba't ibang lugar. Pero kapag pinag-uusapan natin ang buong bansa, tinutukoy natin ang mga grupong tulad ng LN na umulad sa mga liblib na lugar dahil hindi kayang abutin ng militar ang mga yon. Nang pumirma ng kasunduan sa kapayapaan ng FARC, sinubukan ng LN na sakupin ang mga lugar na iyon. Ang LN ay mas maliit na grupong gerilya kaysa sa FARC at tinangkang sakupin. Ito, alimbawa, napaka-interesanteng slide ito dahil makikita kung aling grupo ang aktibo pa rin. Kita mo ba ang mga numero sa ibaba? 20,000 armadong tao. May disidensa tayo ng Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia at Autodefensa ng Sierra Nevada ng Santa Marta, kaya sa Hilaga. At pagkatapos sa itaas, meron ka pang 2 sa bandang itaas, meron ka pang 2, tama, ang LN at ang Clan del Golfo. Kaya pinag-uusapan natin ng LN, mga 2,000 at 500 na tao, at ang Clan del Golfo, mga 2,000 naman, hindi ganun ka-eksakto ang mga numero na nasa slide. Pero ayan, ang punto ay na sa loob ng mga syudad, Francesco, may mga grupo na talagang gumagalaw na hindi naman talaga lubos na tumutugma sa mga interes ng mga pangunahing grupong kriminal o ng mga sindikato ng droga na gumagalaw. Sa kabilang banda, napakalaki ng Colombia sa mga rutang iyon na mas, ayan dito sa slide, na mas rural kung tutuusin o mas konektado sa mga lugar na hindi urban. Ngayon, sa Colombia, lalo na sa koridor ng Darien, na isang gubat ito, sabi nga ang Colombia at Panama hanggang 1,900 at 3 ay isang bansa, Panama at Colombia, pero pinadurugtong nito ang Colombia at Panama. Kasama sa Trapico, sa Darien Corridor, ang mga na-traffic na Venezuelan, Cuban, Ecuadorian at Haitian. Isipin ninyo, may 60 iba't ibang nasyonalidad na dumaan doon. At nabuo ang isang proseso ng desentralisasyon ng mga operasyon mula sa malalaking makasaysayang sentro upang matugunan ang mga interes na umiiral sa kasalukuyan. Patuloy itong nagbabago. May isa pang malaking larangan sa Colombia, tandaan ang hangganan ng Colombia at Venezuela. Ang Venezuela ay palaging sumusuporta mula pa noong panahon ni Chavez sa FARC at nang maupo si Maduro bilang presidente, maraming mga disidente ng FARC na armado pa rin ay kumbaga sinuportahan. Mula sa pananaw ng teritoryo, maaari silang palaging tumawid ng hangganan at maprotektahan sa loob ng Venezuela. Mahalaga ang mga slide ni Mirko dahil ipinapakita nitong bukod sa mga grupong nakita kanina, ito ay sa loob ng lungsod ng Bogota. Halimbawa, makikita ninyo ang operasyon ng mga grupong magkakaiba sa isa't isa. At ang una, yung lumalabas sa itaas na ang Tren de Aragua ay hindi taga Colombia, kundi ang Tren de Aragua ay taga Venezuela. Taga Venezuela ito. At isang Tirakanong. PSC. Sa PSC, sasabihin ko pa lang. Ipaliwanag mo, Francisco. Isa siyang kalyado, ang Tren Aragua at ang PSC ay kumikilos.
Pero sa totoo lang, pasensya na. Paglilinaw lang kasi baka pagalitan ako ng mga kaibigang Brazilian na nakikinig. Mula 2,000, 10 ibig sabihin mula sa ikatlong bersyon ng estatuto, wala nang kaalyado ang PSC, kundi mga katuwang na lang. Kaya sabihin na lang natin ganun. Ang pagtutulungan ng PSC at Tren Aragua sa hilaga ng Brazil sa hangganan ng Venezuela ay isang pagtutulungan na nagpapatuloy hanggang ngayon. At ito ay isang bagay na maaring at dapat ikabahala dahil kung sakaling makapasok ang PSC sa baybayin ng Pasipiko, tiyak na mas magiging mahigpit ang pagtutulungan ng Tren Aragua at PSC. Bakit mas mahigpit ang pagtutulungan? Dahil may pinagsamahan sila. Ang Tren de Aragua nagsimula rin sa kulungan. Kaya isa itong grupong nabuo sa kulungan na pagkatapos ay lumabas at nag-operate sa lansangan. Francesco, may ideya ako. Alisin ang mga kulungan para matapos na ito. Tingnan mo, doon sila nagsisimula. Doon sila nagsimula. Pinakamasama talagang ilagay sila ron. Sama-sama ang pinakamagagaling na utap. Paglabas, mas malala pa sila. Sa Brazil, pero sinasabi ito mismo ng mga nagtatrabaho roon, sinasabi ng mga piskal, mga hukom, sa Brazil ang kulungan ay parang akademya ng krimen. Kaya ano ang nangyayari? Ang nangyayari, yung kawawang tao na nagnanakaw sa supermarket dahil sa gutom ay ikinukulong. Sa kulungan, halimbawa, makikita niyo yung mga taga-PSC, lalapitan siya ng mga taga-PSC at sasabihin, alam namin na kailangan mo ng sapin sa higaan, kailangan mo ng sipilyo, kailangan mo ng toothpaste, kailangan mo ng ilang kaginhawaan. Pakinggan mo, ibibigay namin sa'yo. Sabon, siguro iwasan ko muna yan. Hindi, pati yun, halata naman. Bibigyan ka namin ng lahat ng ito at huwag kang mag-alala, darating din ang panahon. Oo, ako ang bahala, syempre. Para mag-recruit ng mga tao, sa totoo lang. Pero ganito talaga sila nire-recruit. Ibig sabihin, ang kulungan sa Brazil ay isang institusyong nagtutulak sa mga tao sa krimen. Kaya pumapasok sila doon na mababa lang ang antas ng krimen, sabihin na nating maliliit na kaso na sa maraming pagkakataon ay hindi naman talaga nangangailangan ng pagkakakulong. At lumalabas silang mga mamamatay tao ng PSC o kahit papano ay mga taong inatasan ng PSC na magsagawa ng mga partikular na misyon. Kasi ang PSC, kapag may utang ka, sasabihin nila, kailangan mong gawin ang misyon na ito. Kapag pumalpa ka sa misyon, kadalasan patay ka na. Francesco. Magtatanong ako, bakit na yon? Habang nag-uusap tayo, naisip ko syempre ang Colombia. Na yon na nakikita natin ang Colombia, naiintindihan natin. Bakit? Sa lahat ng mga paksyon na nakita natin sa Colombia, sa kasaysayan ng Colombia, sa mga armadong kriminal na grupo na nasa loob ng mga pangunahing lungsod ng Colombia, naiintindihan natin kung bakit. Ang Colombia ang nangunang tagaluwas ng mersenaryo sa mundo. Ang mga mercenaryong pumatay sa presidente ng Haiti ay Colombiano. Napag-usapan din natin, Mirko, ang mga mersenaryong Colombiano na kasali sa digmaan sa Ukraine at iniisip ko nga pag-usapan nyo rin ang tungkol sa Sudan. Alam natin na may mga bakas na mga mersenaryong Colombiano na lumalaban din sa Sudan. Tapos may nakita akong tanong, ito itatanong ko na. Meron tayong 5 minuto. Kaya tingnan ninyo, 5. Hindi Para lang igalang ang tanong, hindi para magkita. Nagawa tayo ng isa pang mas detalyadong bagay tungkol sa Mexico sa inarap kasi hindi natin lahat may isasama ngayon. Meron tayong 5 minuto. Hindi, ibig sabihin, ang Instagram ko ay @Diego Batistesa, pero ang Latino Americano ay blog mi Francesco na itinatanong ninyo, Latino Americano. latinoamericano.org. At saka ang Venezuela, ang Tren de Aragua, bukod pa dyan, napakahalaga kasi ilang buwan lang ang nakalipas ay nagkaroon ng operasyon ng pulisya sa Espanya at isa sa mga leader ng Tren de Aragua ay nahuli dito. Naaresto siya mismo sa Espanya. Kasi ngayon,
ang mga galamay ng mga organisasyong ito, ang Tren de Aragua ay talagang malupit. Isa itong organisasyon na talagang walang konsensya. Nagkaroon ng napakabilis na paglawak, na konektado sa migrasyon ng mga Venezuelan. Nililinaw ko lang na hindi ibig sabihin ng pagdating ng mga Venezuelan ay dala nila ang Tren de Aragua. Pero ibig sabihin nito na yung 8.5 milyon, halos 9 milyong Venezuelan na umalis ng bansa nitong mga nakaraang taon, sa madaling salita, napag-usapan na natin ito dati, ibig sabihin hindi talaga maganda ang kalagayan doon. Itinatanggi ni Maduro na mayroong 9 milyong migrante, sinamantala nila ang mga daloy ng migrasyon para makapasok sa iba't ibang bansa. Kaya ang Tren de Aragua ngayon ay naroroon na rin sa Ecuador at lalo na sa Peru. Sa Peru, ang Tren de Aragua ay may isa sa pinakamahalagang sentro ng operasyon at syempre sa Venezuela ay nananatili itong napakahalagang puwersa. Gusto kong balikan ang nabanggit natin kanina, hindi maintindihan kung saan kinukuha ng mga grupong ito ang kanilang mga armas dahil armadong-armado sila. Kaya, Francesco, dalawang tanong. Saan kinukuha ng mga grupong Brazilian ang kanilang mga armas? At ang isa pang tanong na gusto kong itanong sa iyo, nakalimutan ko, itatanong ko na lang mamaya. Pero yung tungkol sa mga armas ay mukhang mahalaga kasi meron tayong... Sa madaling salita, halimbawa, ang PSS ay nakakakuha ng maraming armas mula sa palitan sa Andrangheta, kaya ipinagpapalit nila ang mga ipinagbabawal na gamot kapalit ng mga armas. Napatunayan na rin ito sa antas na hukuman. At pagdating naman sa ibang mga armas at ibang mga organisasyon, ang malaking daloy ng armas papuntang Brazil ay pangunahing nagmumula sa Estados Unidos. Mula sa Estados Unidos. Madali lang talaga, lalo na sa mga lugar gaya ng Texas at mga estado malapit sa hangganan na madaling makabili ng armas. Palitan sa pagitan ng mga kriminal na organisasyon, kaya droga kapalit ng mga armas. At mula sa Estados Unidos, sa maraming pagkakataon, pati na rin mula sa mga batch ng pulisya ng Brazil. Sa madaling salita, lalo na sa Rio de Janeiro, higit sa lahat pagdating sa mga milisya. Pagkatapos itong mga batch ng armas na ito, sa madaling salita, umiikot kung saan-saan at napupunta rin sa mga puwersa ng pulisya, napupunta rin sa mga grupong kriminal tulad ng PSS o Komando Verde Medico. Dahil kung hindi, mawawala tayo dahil wala ng oras. Ang Mexico at iba pang mga bansa ay tatalakayin natin sa ibang pagkakataon sa hinaharap. Pagkatapos nagiging kalat, pinapanood ng mga tao ang buong live, naliligaw na sila pagkatapos ng ilang sandali. Gusto ko talaga magpasalamat kina Diego at Francesco. Pinaalala ko sa inyo na bukas ng gabi, nasa Brescia ko 8:30 kasama si Umberto Bertonelli. Sasabihin ko rin sa inyo kung saan, ipapakita ko pa nga ang cover 8:30 ng gabi, tapos magtatagal kami doon, magdadala rin ako ng ilang libro. Ito ang lugar, tinatawag itong Sala Polivolente sa Via San Michele sa Calvisano, Brescia, na medyo nasa ibaba. Bukas ito, kaya pumasok lang kayo ng walang problema at BP. Magandang sala, magiging parang kwentuhan lang ito. Siya ay tumitingin sa mga bagay mula sa ekonomiyang pananaw, samantalang ako naman ay mula sa estratehiko-militar na pananaw. Mag-uusap tayo at titingnan kung paano ito uusad ng kusa nang hindi masyadong nagpaplano o gumagawa ng script. Kaya salamat sa inyo, salamat sa ating mga panauhin at magkikita tayo ulit sa Martes, malamang kasama si Mauro at BP para magbigay ng update tungkol sa nangyayari sa Iran. Dapat dadaan din si General Capitini. Babalik tayo ngayong linggo para sa mga usaping tungkol sa Ukraine. Dahil wala namang masyadong nangyayari, maliban sa ilang balita, maliliit na balita na nagawa na natin na isang short. Tulad ng mga posisyong nakuha lang ng mga drone, mga kaibang bagay, pero wala namang malalaking aksyon na nangyayari ngayon. Maliban na lang kung bukas mabulunan si Trump sa Sprite niya. Sino ba nakakaalam? Salamat Francesco at Diego. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi.